Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Marso taong 2025, we only have 55 days to go before the national and local elections. Sa ating mga pangunahing balita, abangan umamayang sitwasyon sa bansa na natiling mapayapa sa gitna ng kaliwat kanang rally ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa pambansang pulisya. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi maantala sa kabila ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Senado naman handa ring umanong depensahan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Isang bagitong pulis sinabahan naman ang kasong inciting to sedition dahil sa mga partisan remarks matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Armed Forces of the Philippines nananawagan sa publiko na huwag na silang idamay sa tumitinding away politika. At sa ating sports balita, ikaapat at huling pag-aarap nitong sina mixed martial arts legend Edward Fulayang at Shinya Ayuki inaabangan na. Ng international news naman, Houthi rebels inatake ang United States Carrier Group matapos ang pambubomba ng Amerika. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ngayon itong si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na patuloy nilang binabantayan ng sitwasyon kaugnay ng mga pro-Duterte rally sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Hinimok nitong si General Fajardo ang mga organizer na mga nagtitipon-tipon na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaayusan at seguridad. Anya, hanggat maaari dapat ay maagang koordinasyon upang alam nila kung saan nila planong gawin ang kanilang mga rally at makapagdala din sila ng kinakailangang seguridad. Nilinaw din ni General Fajardo na nanatili sa normal alert status ang bansa at walang agarang banta sa seguridad. Dagdag pa ng general na patuloy nilang binabantayan ng mga aktibidad na ito. Pinapayagan din nila bilang bahagi ng kanilang karapatan ang malayang pamamahayag. Ipinaliwanag din ni General Fajardo na may kapangyarihan ng mga regional director na itaas o ibaba ang kanilang alert level. Depende ho yan sa sitwasyon. Sa kabila ng mga dinaraos na demonstration, tiniyak nitong si General Fajardo sa publiko na nanatiling mapayapa ang sitwasyon at handa silang tumugon sakaling magkaroon man ng anumang pagbabago. Dumipensa ang Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Pero sa loob lamang yan ng legal na proseso at tamang remedyo ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Si De La Rosa na inaakusahan kaugnay ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte ay una nang nagsabing hihingi ng proteksyon kay Senate President Francis Chis Escudero upang maiwasan ang posibleng paglipat sa kanya sa mga otoridad kung sakaling maglabas ng warrant ang International Criminal Court. Nang tanungin kung kaya bang protektahan ng Senado si De La Rosa kahit nasa recess ang Kongreso, sinabi ni Cayetano na ito ay isang touchy subject. Iginiit ni Cayetano na kailangang magkaroon ng legal na gabay mula sa Korte Suprema kung sakaling umabot sa ganitong sitwasyon. Niliraw rin niya na ang konsepto ng sanctuary ay para lamang tiyakin ang legal na karapatan ng senador at ang integridad ng Senado at hindi para magsilbing isang hiwalay na entity na hindi maaring pakialaman ng batas. Una nang sinabi ni Escudero na hindi siya papayag na pasukin ng mga otoridad ang Senado upang arestuhin si De La Rosa. Ito ay kung hihingi ng proteksyon at mananatili sa Senado si De La Rosa sakaling mag-issue ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Base anya sa rules at practice, hindi pinahintulutan ng Senado na maaresto ang sinumang miyembro nito sa loob ng institusyon na may sesyon man o wala ang Kongreso. Ito anya ay hindi base sa batas kundi sa tinatawag na institutional courtesy kung saan naging tradisyon na ng Senado at bahagi rin ito ng kanilang rules na matagal na ring sinusunod. Diyan pa rin sa bahagi po ng Senado, itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi raw humaantala sa kabilaan ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Iginit din itong si Senate President Escudero na wala hong ugnayan ang dalawang trial. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Hindi maantala ang nakambang impeachment trial ng Senado
kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng paglilitis sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa pulong balitaan, binigyan din ni Escudero na walang kinalaman ang paglilitis ng International Criminal Court sa dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity sa impeachment trial kay VP Sara. Nakatakda sa September 23 ang susunod na pagdinig ng International Criminal Court kay Duterte, samantalang posible naman sa Oktubre maigawad ng impeachment court ang hatol kay VP Sara. Posible anyang magkasabay ang impeachment trial at ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Git pa ng liderato ng Senado, walang batas na nag-uutos na ipagpaliban ang impeachment trial dahil may nangyayari sa International Criminal Court at may mga kilos protesta. Samantala, sinabi pa ni Escudero na walang formal na tumutol na panukalang schedule ng paglilitis laban kay VP Sara. Wala rin anyang sinabi ang Kamara na tutol sila o may reservation sa panukalang timetable ng padalhan niya ng kopya. Ngunit muling iginit ng liderato ng Senado na lahat ng binabalangkas nila tulad ng rules of impeachment, kalendar at iba pa ay pawang panukala na dadaan pa sa pag-aproba sa plenaryo o pag-aproba ng impeachment court. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may ICC. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may kilos protesta. Walang ganong basihan para magbago anumang ninanais o direksyon ng schedule na nais naming tahakin sa ngayon. Sumulat na rin ang Kamara. In-acknowledge nila yung sulat na pinadala namin. Hindi rin sila nag-object. Hindi rin sila nagbigay ng reservation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sinampahan ng Quezon City Police District ng reklamong inciting to sedition ng isang pulis na nag-viral online dahil sa kanyang partisan remarks matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nilabag umano ng pulis na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas ang Article 142 na Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa una-una kasing mga video post ni Fontillas, kanyang kinikwestiyon ang pagbabawal sa kanilang mga pulis na mag-post, mag-share at mag-komento kaugnay sa naging pag-aresto kamakailan sa dating Pangulo. Binanatan din niya ang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police, partikular na si General Nicolas Torre III at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang tinig ni Patrolman Francis Steve Fontillas. Hey, bawal daw mag-like, mag-comment, mag-share. Para saan? Para hindi natin suportahan si Duterte. Putik. Ay, anong gusto nila? Sila lang ang bida, sila lang yung gustong suportahan, sila lang yung gustong masuportahan ng mga pulis, ng mga sundalo. Di ba? Yun yung gusto kasi nilang mangyari. Ayaw nilang suportahan natin yung Duterte. Kahit ang gusto nating suportahan yung mga Duterte, gusto nila yung mga Marcos ang gusto nilang suportahan natin. Ayon sa Philippine National Police, nadestino si Fontillas sa District Personnel and Holding Admin Section simula noong Pebrero 20 nitong kasalukuyang taon. Subalit ito ay nag-awol o nag-absent without official leave simula noong Marso 6. Sa kanya namang ibinahaging post sa social media, kunikwestiyon ni Patrolman Fontillas ang reklamong inihain laban sa kanya at iginiit na pinapahayag lamang niya ang kanyang paninindigan at mga prinsipyo. Nilinaw din niya ang akusasyon na nag-awol ito sa pamamagitan ng pag-post sa kopya ng kanyang application para sa 10 araw na leave mula Marso 6 hanggang 9 na kanyang isinumite noong Marso 5. Inaaprubahan naman ito anya at pinirmahan ng kanilang Chief Administrator. Sinabi din ng police officer na present noon na kanyang may bahay nang isumite niya ang kanyang application para sa kanyang leave. Samantala, nagpaalala naman ang Quezon City Police District sa mga personnel nito na dapat manatiling apolitical at non-partisan sa lahat ng pagkakataon at dapat na iwasang mag-post ng mga hindi otorisado at biased contents sa social media at iba pang communication platforms. Nangako naman ang Philippine National Police na kanilang itutuloy ang kaso ni Fontillas ng may buong pananagutan at due process at ipapatupad ang commitment nito para sa pagsisilbi ng may integridad at walang kinikilingan. Kaugnay ho ng balitang yan, ipinagutos ng National Police Commission o kanila rin sa tawag na NAPOLCOM ang paghahain po ng kasong administratibo laban sa pulis na si Patrolman Francis Steve Fontillas
Dahil pa rin po yan sa partisan remarks kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaliwanag ko nitong si National Police Commission Commissioner Rafael Vicente Calinisan na ang ginawa nitong si Fontillas ay paglabag sa Primer on Personal Decorum at Code of Ethics ng Philippine National Police at iba pang Philippine National Police Rules dahil sa paggamit nito ng social media para sa partisan political activity. Ayon sa opisyal, ang mga post nitong si Patrolman Fontillas ay malinaw na malicious at criminal in nature dahil pasok ito sa inciting to sedition. Anya, bagamat may karapatan para sa malayang pagpapahayag ng mga kapulisan gaya ng sinasaad sa saligang batas, ang mga karapatang ito ay limitado dahil sa kanilang obligasyon na manatiling neutral at umiwas sa mga gawaing makakasira sa tiwala ng publiko at sa pananaw ng publiko sa kanilang impartiality o walang pinapanigan. Iginit pa nitong si Calinisan na dapat ang mga uniform personnel ay manatiling apolitikal dahil ang pangunahing tungkulin ng Philippine National Police ay tiyakin ang kaligtasan ng publiko, ipatupad ang batas at pagsilbihan at protektahan ng taong bayan. Ibinabala rin ng National Police Commission official na mabigat na parusang nag-aantay sa mga lalabag sa election laws, mga civil service rules, mga pulisiya ng National Police Commission at ng Philippine National Police at iba pang mga guidelines na pang-administratibo. Sa iba pang mga balita, itong si Representative Sandro Marcos pinasinungalingan ang ulat na tatakbo siya sa 2028 presidential election. Tinawag ito na fake news ang nasabing balita. May pag-uulat dyan si Bombo Annalise Subirano. Tinawag ni Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na fake news ang kumakalat na post sa social media na plano umano niyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Sa kanyang story sa Instagram, ipinakita ng kongresista ang screenshot ng naturang post. Bukod sa pagsasabing fake news ang post, pinayuhan ng mambabatas ang lahat na mag-ingat sa misinformation campaign. Batay kasi sa ating 1987 Constitution, pwedeng tumakbong presidente ng Pilipinas ang natural-born citizen, rehistradong botante na nakakabasa at nakakapagsulat at hindi bababa sa 40 years old. Sa kasalukuyan kasi si Representative Sandro Marcos ay 31 years old at sa panahon ng eleksyon sa 2028, magiging 34 years old siya. Ibig sabihin, hindi siya pasok sa 40 years old requirement para maging presidential candidate. Samantala, dito naman sa Palasyo ng Malacanang, sinabihan ng Malacanang si Solicitor General Maynardo Guevara na i-assess ang kanyang sarili kung kaya pa nitong gampanan ang kanyang trabaho na depensahan ang gobyerno. Ito'y kasunod sa pag-recute ni Guevara na iprepresenta ang government respondent sa petisyon na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si Guevara na rin kasi ang nagsabi sa inihain nitong manifestation sa Korte Suprema na hindi niya epektibong magagampanan ang pagiging kinatawan ng gobyerno sa kasong ito dahil sa katwiran wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pang napapag-usapan dito sa Palasyo ng Malacanang kung palitan si Office of the Solicitor General Attorney Maynard Guevara. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magot. Kung sino man po ang respondent sa Supreme Court, hindi po maaaring hindi sumagot. Kailangan po ipagtanggol kung anong ginawa nila at ipagtatanggol po ito base sa batas. Wala pa po kami na pag-uusapan kung ano pong balakin dyan, pero sasagot po sila. Kung ito man galing sa gobyerno ng mga lawyers or private, hindi pa po namin na pag-uusapan. Kukuha po sila ng abogado, hindi lang po natin alam kung mula sa gobyerno o mula sa pribado. Kung sila po yung involved sa kaso, kailangan po nilang sumagot. So kailangan din po nilang kumuha ng abogado. But we know that he will recuse himself from representing the government. And if it is related with his... Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Genesis. Isa sa mga respondents dito si Executive Secretary and si ES ay dati rin nagsilbi bilang Chief Justice. So may draft na rin ba ng kanilang isusumiting sagot dito, Bomboan?
Sa ngayon, Bombo Genesis, hindi pa kasi malinaw kung kukuha na lamang ng private na mga abogado ang mga government respondents. Ito ay kasunod nga sa pag-recruit ni Solicitor General Maynard Guevara. So sa ngayon, iyan ay pinag-uusapan pa sa ngayon, pero ayon kay Attorney Castro, dapat talagang kumuha ng abogado ang mga government respondents, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Buwan. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 15 minuto makalipas ang alas 12. Magsisilbing taga-usig sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Chief Prosecutor Karim Khan at Deputy Prosecutor Mame Manjaye Niang. Ang prosecution team na pangunahan po ng dalawang batikang prosecutor ang haharap sa defense team ng dating Pangulo kasabay huyan ng inasang pag-usad sa pagdinig sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Etong si Khan ang responsable para po makakuha ng arrest warrant laban kina dating Pangulong Duterte, Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang tatlong lider ay pawang naharap sa Crimes Against Humanity ngunit tanging si Duterte lamang ang naaresto at nasa kustodiya ng International Criminal Court. Etong si Niang naman ay dating humahawak ng mga senior position sa judicial system ng bansang Senegal. Hawak nito ang malawak na karanasan sa ilalim ng sistema ng United Nations at humawak ng iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal for Rwanda at Regional Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes in Southern Africa. Nagsilbi rin siya bilang judge sa Appeals Chamber ng International Criminal Tribunal para sa bansang Yugoslavia at International Criminal Tribunal para ho sa bansang Rwanda. Una nang itinakda ng International Criminal Court ang confirmation hearing sa kaso nitong si dating Pangulong Duterte sa Setyembre 23 ng kasalukuyang taon. Sa kaugnay pang mga balita, puspusa na ang ginagawang aksyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapauwi agad ng bansa ang dating Pangulo na kasalukuyang nananatili pa rin sa International Criminal Court Detention Center. Ayon sa dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, ang defense lawyers ng dating Pangulo ay patuloy na ginagawa ang mga necessary steps para ilaban sa korte ang kanilang kliyente. Pagtitiyak niya sa publiko, hindi niya uuwi ang kanilang kampo sa Pilipinas nang hindi kasama ang dating presidente at humingi rin ito ng panalangin sa publiko para sa mabilis na paglaya nito. Hindi rin nakaligtas ang pagkwestiyon ni Roque sa naging proseso ng pagka-aresto sa dating opisyal at sinabing hindi niya talaga sumunod sa tamang procedure ang mga otoridad na humuli sa kanya. Anya nilabag na mga ito ang Article 59 of the Rome Statute na nagsasaad na dapat ay dinala na muna sa lokal na korte ang dating Pangulo bago dalhin sa The Hague sa the Netherlands. Samantala na ibahagi rin ang dating presidential spokesperson na nasa mabuting kalagayan ang dating Pangulo na siyang tumatanggap ng maayos na treatment sa loob ng detention center. Samantala, ginit naman itong si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na ang Office of the Solicitor General ang dapat magsilbi at manatiling tagapagtanggol ng bansa. Pahayag ito ng batikang abogado matapos na tumanggi ang Office of the Solicitor General na kumatawan sa mga opisyal ng gobyerno na kinukustyon sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema kaugnay huyan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Git nitong si Attorney Cayosa, isang awkward situation kung hindi pagtatanggol ng Office of the Solicitor General ng gobyerno ng pamahalaan dahil dapat nitong dinedepensahan ang anumang posisyon ng bansa. Bagaman maaari anyang mag-recuse ang Office of the Solicitor General at igiit ang posisyon nito sa isang bagay, mas nabuti o mabuti anyang mag-resign na lamang ang naturang opisyal at hayaan ng appointing power na magdesisyon kung tatanggapin ang resignation o hindi. Paliwanag ng abogado, kung hindi matanggap ng konsensya ng Office of the Solicitor General o kung hindi kayang abandonahin ang dati nitong posisyon o prinsipyo, ang agarang pag-resign na anya ang nararapat na susunod na hakbang. Maalalang sa inihaing manifestation of recusal nitong si Solicitor General Maynardo Guevara, nanindigan siyang matatag ang posisyon ng naturang opisina na walang jurisdiksyon ng Pilipinas o sa Pilipinas, ang International Criminal Court at ang investigative, prosecutorial at judicial system sa bansa ay gumagana kaya't posibleng hindi nito epektibong mairerepresenta ang mga respondents at yung mga kaso at ito'y tumanggi na makibahagi sa naturang pagdinig.
Sa iba pa mga balita, inihayag ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaaring sibakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Solicitor General Menardo Guevara matapos na tumanggi itong katawanin ng mga opisyal ng gobyerno sa Korte Suprema laban sa habeas corpus petitions kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Carpio, taliwas ang manifestation of recusal ng Solicitor General sa mismong posisyon ng pamahalaan na dumaan sa legal na proseso ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte alinsunod sa Republic Act 9851 kung saan may opsyon ng gobyerno na isuko ang dating Pangulo sa International Criminal Court. Anya nagpapakita ang desisyon ng Solicitor General na walang teamwork sa gabinete ng Marcos administration. Saad pa ng dating maestrado na ang desisyon ni Guevara ay nangangahulugan na kailangan ng mga respondent na kinabibilangan ng mga ahensya ng gobyerno na humanap ng ibang abogado para idepensa sila sa Korte Suprema. Maaari din anyang gamitin ang recusal ng Solicitor General ng kampo ng dating Pangulo laban sa administrasyon. Inihayag din ni Carpio na nagsisilbi ang Solicitor General sa pleasure of the President at maaring masibak anumang oras. Matatandaan na nauna ng kanyang naghain ng manifestation and motion si Solicitor General Guevara sa Supreme Court nitong Lunes lamang kung saan tumanggi siyang idepensa ang mga opisyal ng gobyerno dahil posibleng hindi umano nito epektibong mairepresenta ang mga ito dahil taliwas ito sa posisyon ng Office of the Solicitor General na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Kung maalala, dating nagsilbi si Guevara bilang Deputy Executive Secretary at kalihim ng Department of Justice sa ilalim noon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte bago siya itinalaga bilang Solicitor General sa ilalim naman ng Marcos administration. Sa iba pang mga development, tinawag ho ng grupong binubuo ng mga religious organization ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang unang hakbang para makamit ang hustisya. Ayon sa National Council of Churches in the Philippines, matagal na nilang ninais na maharap sa hustisya ang dating Pangulo ng Pilipinas. Git ng grupo mula pa noong December 2016 o ito ho'y ilang buwan lamang mula na magsimula ang madugong drug war, sinimulan na nitong punahin ang mga patayan kaakibat ng malawakang kampanya. Ang pagkakaresto sa dating Pangulo ayon sa grupo ay unang hakbang para panagutin ang dating Pangulo at kanyang mga naging kasama na mahigit 8 taon nang naghahanap ng hustisya. Ayon pa sa naturang konseho, bagamat nagawa ng dating Pangulo na iwasan ang accountability mula sa extrajudicial killings na nangyari sa panahon ng drug war sa pamagitan ng pagkala sa International Criminal Court, nagawaan niya ng International Tribunal na imbestigahan ang mga naturang krimen bago pa man naging epektibo ang pagkalas. Sa kabila nito, hinihiling ng konseho na ang mga susunod na development sa kaso ng dating Pangulo ay gagabayan pa rin ng prinsipyo ng hustisya at due process. Dalawang prinsipyo ng hustisya na umano'y ipinagkait sa libo-libong mga Pilipino na biktima ng madugong drug war. Naniwala ang human rights group na Rise Up for Life and for Rights na ang tuloy-tuloy na impluwensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay malaking balakid upang singilin ang accountability ng dating Pangulo. Ayon kay Rise Up Coordinator Rubilin Litao, ang malawak na suporta at impluwensya ng dating Pangulo ay nagdudulot ng hate and violent culture, isang malaking banta sa umano'y mga biktima na nagnanais magsalita o tumistigo laban sa kasalukuyang Pangulo. Git nito ang pagkahilig ng dating Pangulo sa paghihiganti ay nananatiling mataas habang pinapatunayan ng kanyang record na kaya niyang himukin ang publiko na maghiganti at maging bayolente. Dahil dito binigyan diin ng grupo ang pangangailangang maprotektahan ang umano'y mga biktima ng extrajudicial killings. Una ring iginiit ng International Criminal Court accredited lawyer at Center for International Law Chairperson Joel Butuyan na malaki ang posibilidad na ang mga tetestigo ay tatakutin at kokontrahin at ang mga ebidensya laban sa kanya ay mababago o masisira. Maliban sa grupong Rise Up, ilang human rights advocates rin ang nananawagan sa International Criminal Court na panatilihin si Duterte sa detention facilities nito. Tinukoy ng mga ito bilang pangunahing dahilan ng umano'y tumataas na bilang ng online harassment at hate campaign na ang pangunahing target ay mga pamilya ng extrajudicial killing victims at mga witness. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ilan pang mga malalaking balita mga kaumbo na tinutukan po ng ating mga kasama ng Armed Forces of the Philippines, giniit na maayos ang kanilang hanay at nananawagan po sa publiko na huwag na silang idamay sa away politika. May mga development po dyan si Bombo Bea Penisa.
Bombo Genesis, Bombo Jai, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang mga military personnel mula sa kanilang hanay na nag-issue ng kanilang mga resignation bunsod ng naging pagkaka-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang social media ay hindi isang formal na platform para anya maglabas ng kanilang saloobin ang mga hanay ng kanilang kasundaluhan. Anya nakapaloob na din mismo sa konstitusyon na ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay hindi dapat nakikisabay o nakikiisa sa kahit anong klase ng partisan politics. Paliwanag pa ng tagapagsalita, ang tanging daan lamang para maipahayag nila ang kanilang saloobin patungkol sa politika ay sa pamamagitan anya ng pagboto nila bilang mamamayan ng bansa, bilang ito rin ay bahagi ng kanilang karapatan. Kaugnay niya, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Colonel Padilla. Social media is not an avenue that is formal na maglabas sila ng kanilang saloobin, no? Sa napapaloob sa Constitution, no? Ang nakalagay doon na ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas will not engage in any partisan politics. The only way that the Armed Forces of the Philippines is involved in politics is for us to exercise our right to vote. Kasunod dito, nilinaw naman ni Padilla na stable ngayon ang sitwasyon sa loob ng kanilang kampo at wala pang mga sundalo na nasa proseso ng resignation. Pagtitiyak niya, sila ay nananatiling united at nananatiling professional para sa kanilang sinimpaang mandato. Samantala, alam naman din anya ng kanilang hanay kung ano-ano ang mga polisiya na umiiral sa kanilang kampo at bilang sundalo. Nag-iwan naman ang paalala si Padilla na kung sino man ang lumabag sa mga polisiyang ito na sumasaklaw sa kanila ay papatawa ng mga kaukulang parusa. Kaugnay yan, pakinggan pa natin mga bahagi ng pahayag ni Colonel Padilla. As I said, no, the situation inside the Armed Forces of the Philippines is stable. We are united, we are professional. So ang ating mga kasundaluhan po, alam naman nila kung ano yung mga policies that are in place. And of course, for anyone who violates that, proper sanctions will be given. Sa ngayon, Bombo Genesis, Bombo Jai ay nananatili umanong buo at walang bahagi ng hanay ng Sandatahang Lakas ang kumalas na at naghain na ng kanilang mga resignation. Samantala, ang mga tinutukoy naman na kumakalat na resignation sa social media ay nananatili pa rin unverified. Bombo Genesis, Bombo Jai? Doon sa hanay ng Philippine National Police, Bombo Bea, may isang police na nag-video sa kanyang sarili, nag-live. And then pinupunan niya yung ilang mga sistemang ipinapatupad ng Philippine National Police. So far, sa hanay ng kasundaluhan, wala pa namang namumonitor na ganitong gumawa, lalo sa lower level. So far, Bombo Genesis, no, ito yung paulit-ulit din na sinasabi sa atin kanina ni Colonel Padilla na wala naman na kumalis o nag-resign sa bahagi o sa hanay ng Armed Forces of the Philippines sa ngayon, Bombo Genesis. Yes, I understand na walang nag-resign o walang magre-resign na based sa monitoring. Pero yung direkta ba, yung bang hayagang kumu-question dun sa pulisiya ng kasundaluhan, wala namang ganito? Wala pa naman so far, Bombo Genesis, kasi ayon din sa sa Constitution mismo ng ating bansa, dapat hindi nakikisabay ang Sandatahang Lakas dito sa mga isyong politika dahil ito ay bahagi ng kanilang sinimpaang mandato, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Maynila, Bombo Bea Penizo nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Itong International Coalition for Human Rights na nawagan na sunod ng arestuhin ng mga kasamahan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang madugong war on drugs. Hinimok naman ang kasalukuyang administrasyon na bumalik at makiisa sa International Criminal Court. Kaugnay na, narito ang balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Isinagawa ngayong araw ng International Coalition for Human Rights in the Philippines ang virtual press conference kasama ang mga biktima ng human rights violation sa ilalim ng Duterte administration. Ibinahagi nila ang kasalukuyan nilang nararanasan sa mga trolls at fake news sa social media ngayong inaresto na ang dating Pangulo. Nagkaroon din ng pagtalakay sa kamakailan lamang na nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa coalition, ang pagka-aresto kay Duterte ng International Criminal Court ay mahalagang hakbang para makamit ang hustisya
hustisya ng mga naging biktima ng kanyang madugong war on drugs. Ito rin ay nagpapakita na kahit ang mga pinakamakapangyarihan pa ng mga leader ng bansa na yumuyurak sa human rights ay maaaring mapatawa ng karampatang kaso. Kaugnay nito, sinabi ni International Coalition for Human Rights in the Philippines Chairman Peter Murphy na marapat lamang nasunod ng arestuhin ng mga kasamahan ng dating Pangulo sa pagsasagawa ng kanyang kampanya sa war on drugs. Isa na rito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Many other officials of his administration who implemented these illegal, deadly programs. So ICHRP calls for the ICC to issue warrants for the arrest of other perpetrators of these crimes against humanity under Duterte. We allege that these include Lieutenant General Antonio Palade Jr., a former chief of the Southern Luzon Command and chief spokesperson of the NTF-ELCAC. Palade conducted a red tagging and alleged murder spree. Delfin Negrillo Lorenzana is a retired Filipino Army general who served as Secretary of National Defense in the cabinet of President Rodrigo Duterte, and he was appointed by the President as the administrator of martial law in Mindanao. Eduardo Manahan Año is a Filipino public official and retired Army general who served as the Secretary of the Interior and Local Government from 2018 in the cabinet. And Ronald Bato Marapon de la Rosa is currently serving as a senator of the Philippines. De la Rosa served as the chief of the Philippine National Police and was the chief implementer of the war on drugs. Hermogenes Cedanya Esperon Jr., a retired Philippine Army general. Esperon has long been associated with the killing and forced disappearance and torture of hundreds of civilians, including political activists. Dagdag pa niya na marapat lamang matignan muli ang National Task Force to End Local Communism Conflict o NTF-ELCAC at ipawalang bisa ang anti-terror law dahil naniniwala ang coalition na ito ang mga naging mekanismo ng Duterte administration sa mundugong kampanya nila sa illegal na droga. Hinimok niya rin na bantayan naman ngayon ang kasalukuyang administrasyong Marcos dahil anya ipinagpapatuloy lamang ng Pangulo ang polisiya ni Duterte sa war on drugs. Iginit din ni Murphy na dapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makiisa sa magiging investigasyon ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya ang Pilipinas ay marapat lamang na bumalik na sa International Criminal Court. The ICHRP calls for the abolition of the NTF-ELCAC, echoing the call of other speakers here, and the repeal of the anti-terror law, which are mechanisms for crimes against humanity. ICHRP calls for the international people's solidarity and pressure to now escalate on the Marcos Jr. regime. Marcos continues the policy of Duterte and also needs to be held accountable. ICHRP calls on President Marcos Jr. to fully cooperate with the International Criminal Court in the coming trial of Rodrigo Duterte. It's clear from this experience of this arrest and the coming trial that the Philippines should rejoin the International Criminal Court. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para harapin ang mga kasong may kinalaman sa kampanya ng kanyang administrasyon sa droga na isinampa ng International Criminal Court. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Meron na ho tayong 27 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Dumating na sa 6th Infantry Division ang headquarters nitong si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ngayon pong araw. Sa report ng naturang pulisya, kasama sa mga dumating sina Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia at Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa upang pangunahan ang peace covenant signing ng mga gubernatorial candidates sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layo ng aktibidad na tiyakin ang mapayapa, tapat at maayos na halalan sa rehiyon sa gitna pa rin po ng lalapit na panahon ng kampanya at ng eleksyon. Ang pagtitipon ay bahagi ng mas pinaigting na inisyatiba ng pamahalaan para isulong ang kapayapaan at pagkakaisa doon sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bombo International News. Inangkin ng Yemen-based Houthi rebels na 2 beses nilang inatake ang United States Aircraft Carrier Group sa loob ng 24 oras bilang ganti sa mga airstrike ng Amerika. Ayon sa mga Houthis, naglunsad sila ng 18 missiles at isang drone patungo sa USS Harry Truman at mga kasamang barko sa Red Sea bago muling umatake makalipas ang ilang oras.
Wala namang opisyal na pahayag ang United States hinggil dito. Sinabi ng mga Houthis na ang kanilang opensiba ay tugon sa patuloy na agresyon ng Amerika. Nagbabala rin sila ng mas matinding pag-atake kung hindi titigil ang United States sa pagbubomba sa Yemen. Ayon sa Houthi Health Ministry, 53 na katao kabilang ang mga babae at bata ang napatay sa US airstrikes nitong Sabado. Tiniyak naman ng Washington na hindi sila titigil hanggat hindi humihinto ang Houthis sa pag-atake sa Red Sea shipping. Dahil sa tumitinding tensyon, nanawagan ang United Nations sa magkabilang panig na itigil ang labanan. Samantala muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas matapos simula ng Israeli Defense Forces ang pambubomba sa Gaza Strip kasunod ng pagtanggi ng Hamas sa mga alok na kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag. Ayon sa Office of Israeli Defense Minister Israel Katz, inatake ng Israeli Defense Forces ang mga target na terorista ng Hamas upang maisakatuparan ang mga layunin ng digmaan kabilang ang pagpapalaya sa lahat ng bihag. Sinabi rin ng gobyerno ng Israel na paiigtingin pa nila ang opensiba laban sa Hamas. Ayon kay Israeli Defense Minister Katz, kung hindi palalayain ng Hamas ang lahat ng bihag, magbubukas ang gates of hell sa Gaza. Samantala sinisi ng Hamas si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa patuloy na labanan at nananawagan sa United Nations na ipatigil ang opensiba ng Israel. Iginiit din ng Hamas na hindi sila papayag sa anumang kasunduan maliban kung ganap na magwi-withdraw ang Israel sa Gaza at tatapusin ang digmaan. Sa kabila ng halos 2 buwang tigil putukan, bumalik ang labanan matapos hindi magkasundo ang dalawang panig kung saan patuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza, pati na rin sa Timog Lebanon at Syria. 23 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ilan pang mga local development, nanawagan po ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Moro National Liberation Front na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa darating na Oktubre at 13. Ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., mahalagang eleksyon ito sa pagpapalakas ng demokrasya at pagpapatibay ng kapayapaan sa rehiyon. Pinuri rin niya ang naturang grupo sa kanilang patuloy na pagsuporta sa proseso ng kapayapaan. Tiniyak din ni Secretary Galvez ang suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ganap na pagpapatupad ng 1996 Final Peace Agreement na nagsisilbing pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Region. Binigyang diin niya ang patuloy na pagsisikap upang matulungan ang mga dating mandirigma ng Moro National Liberation Front na ganap na maisama sa lipunan at magkaroon na rin ng maayos na pamumuhay. Ayon sa kalihim, hinahangad nila ang isang kinabukasang may dignidad, seguridad at kaunlaran para sa bawat kasapi ng Moro National Liberation Front habang hinikayat ang Bangsamoro na patuloy na ipagpatuloy ang landas ng kapayapaan at pagkakaisa. Samantala, tiniyak ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na ang pagpapalit ng liderato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay naayon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Bangsamoro Organic Law. Nagbitiw si dating Interim Chief Minister Ahod Ibrahim noong Marso 13 upang pagtuunan ng pansin ang nalalapit na unang parliamentary elections ng rehiyon sa Oktubre 13. Pinalitan siya ni Moro Leader Abdul Rauf Bakakuwa na nanumpa bilang bagong pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasama ang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Mananatiling pinamumunuan ng Moro Islamic Liberation Front ang 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority bilang pagsunod sa kasunduang pangkapayapaan. Mula na maipasa ang Bangsamoro Organic Law noong 2019, ang lahat ng kasalukuyang kasapi ng Bangsamoro Transition Authority ay itinalaga ng Pangulo. Sinabi ni Galvez na parehong nananatiling tapat ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Moro Islamic Liberation Front sa mga kasunduang nilagdaan para sa kapayapaan sa rehiyon. Ani Galvez, patuloy na magkaisa bilang isang Bangsamoro upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Sa pagkakaisa, itinatag nila ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. At update pa rin po tayo sa ilan pang mga development na tinutukan po ng ating mga kasamahan mga kabombo mula ho dyan sa Department of Migrant Workers at binibigyang din po ng naturang ahensya yun pong kahalagahan o yung papel ng mga kababaihan para ho sa ating ekonomiya. May mga development po dyan si Bombo Grant Hilario. Kinilala ng Department of Migrant Workers ang malaking ambag at papel ng mga kababaihan pagdating sa care economy ng bansa.
kung saan kasalukuyang mayroong programa ang naturang kagawaran na isang forum na naglalayong may pagmalaki at mapakinggan ang kontribusyon ng mga babae sa Pilipinas. Pinungunahan mismo ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang forum at inihayag ang kanyang pagkilala sa mga kababaihan pagdating sa pagbibigay ng malasakit sa kapwa, lalo na mga babaeng Pilipino manggagawa abroad. Habang si Migrant Workers Undersecretary for Policy and International Cooperation naman na si Undersecretary Patricia Yvonne Taunan ay ibinida ang kakayanan ng isang babae. Aniya, kahit ano pa mang kategorya ng trabaho ay mayroong potensyal ang mga kababaihan na mag-excel at manguna sa kanilang mga gawain. Ngunit sinabi ng naturang Undersecretary na hindi nito isinasantabi ang kasalukuyang problemang kinakaharap na hindi pagbibigay ng iba ng mas maraming oportunidad para sa mga kababaihan. Narito ang tinig at paliwanag ni Undersecretary Patricia Yvonne Taunan ng Department of Migrant Workers. Siguro yung lack of opportunities, di ba? Parang bilang babae, mararamdaman mo na parang pagdating sa mga women OFWs, medyo limitado yung rules. Kumbaga nakakahon na, sa babae dapat ganito. Pero dito sa ganitong klaseng forum, pinapakita natin na kahit ano pa yung category of work, pwedeng mag-excel ang kababaihan. Now, particularly sa care economy. Gayunpaman, ipinagmalaki naman niya na sa pagdating sa care economy ng buong mundo, naniniwala siya na ang mga Pilipino ay ang isang nangunguna rito. Kung saan, iginitin niya na karamihan dito ay binubuo halos ng mga kababaihan, lalo na ang mga overseas Filipino workers. Narito muli ang tinig ni Undersecretary Patricia Yvonne Taunan ng Department of Migrant Workers. At pagdating sa care economy or pagbibigay ng malasakit, sino bang number one? Kundi Pilipino. At usually, babae ang may role ng caregivers or nurses, nursing assistants. So dito makikita natin yung mga women trailblazers na talagang kumakarga ng care economy, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dagdag pa rito, nais din ng kagawaran mas mapaunlad pa ng mga Pilipino manggagawa abroad sa ang kanilang skills sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang trainings. Live mula dito sa lungsod ng Makati, Bombo Grant Hilario, Bombo Genesis. Bombo Grant. Yes, live mula dito sa lungsod ng Makati, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na lamang tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ilang pang mga development, tinitingnan na ngayon ng Department of Agriculture ang plano nitong pagbili at maging yung pagbebenta ng mga lokal na karneng baboy sa pamamagitan po ng Pork for All program para magkaroon ng mas murang mabibiling mga karne ng baboy mula ho sa mga consumer. Sa kabila kasi ng pagpapatupad ng maximum retail price sa mga naturang produkto, natili daw hong mataas ang presyo ng mga ito sa mga pamilihan.
Ayon kay Agriculture Spokesperson at nagsisilbing Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance, Engineer Arnel de Mesa, maaring ang Food Terminal Incorporated mula sa Department of Agriculture ang mangangasiwa sa planong pagbili at pagbebenta ng baboy sa kanilang programa sa mas murang halaga. Anya, walang masyadong middleman sa gagawing hakbang na ito ng Department of Agriculture, kaya mas nakikitaan na hindi ho kikita or posibleng hindi po kikita ang Department of Agriculture at hindi rin po malulugi sa pagbebenta nito. Samantala, ito ay nakikita ang karagdagang hakbang ng gobyerno para sa mas mababang presyohan ng mga naturang produkto at para mas abot kaya na rin yung mga basic commodities sa merkado. Ako na ho tayo sa ating mga provincial report. Unahin natin dyan sa may Northern Luzon. Ito hong shifting ng klase sa Basco Central School. Isasagawa daw ho ito matapos tupukin ng apoy ang paaralan. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Umabot sa 40 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala na iniwan ng sunog na tumupok sa Basco Central School nitong Linggo, Marso 16. 25 million pesos ang estimated na halaga ng natupok na 10 classrooms, 10 milyong piso sa mga learning resource materials, 2.7 million pesos sa mga nasunog na gadgets at ICTs gaya ng laptop, computer at TV, habang 2.9 million pesos naman ang halaga ng mga natupok na furnitures. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Alfredo Gumaro Jr., ang Schools Division Superintendent ng Schools Division Office ng Batanes, sinabi niya na halos 700 ang kabuang bilang ng mga mag-aaral sa Basco Central School, ngunit nasa 200 lamang ang apektado, pangunahin na ang magumagamit sa Gabaldon Building na inabo ng sunog. Ngayong araw ay suspendido pa rin ang pasok ng mga mag-aaral hanggang bukas dahil kasalukuyan pa rin ang clearing operations at inspeksyon na isinasagawa sa paaralan. Pwede naman anyang gamitin ang iba pang mga silid, ngunit wala namang tustos ng kuryente. Kung sakaling may restore ang tustos ng kuryente at kapag nakakuha na sila ng clearance sa MDRRMO, ay maaari na nilang papasukin ang ilang mga estudyante, pangunahin na ang mga grade 6 student na kinakailangang maghanda para sa kanilang National Achievement Test sa Marso at 31. Plano naman nilang dagdagan ang bilang ng mga estudyante sa isang silid upang mapagkasya ang mga ito sa natitirang mga classrooms. Pinag-aaralan din nila na magsagawa ng shifting ng klase mula 7 a.m. hanggang 12 noon at 1 p.m. hanggang 5:30 ng hapon. Kabilang sa mga natupok ng apoy ang record section, kaya pahirapan ngayon para sa mga guro kung paano nila i-restore ang records ng mga mag-aaral gaya na lamang ng kanilang Form 137. Sa ngayon ay pinagsusumite na sila ng Central Office ng final estimated damage cost para sa restoration ng nasunog na Gabaldon Building. Batay sa inisyal na pagsisiyasat ng BFP, faulty electrical wirings ang isa sa mga tinitignan nilang sanhi ng sunog, ngunit hindi pa ito kumpirmado dahil aabutin pa umano ng 20 araw bago matukoy ang pinakasanhi nito. Halos 200 learners ang affected, nawalan ng classroom at nawalan ng mga gadgets, upuan at mga libro sa ating Basco Central School. So sa ngayon, suspended pa rin ang klase hanggang bukas kasi kiniklear pa rin yung area at very risky on the part of our learners. So kinakailangan na hintayin natin yung udyat ng Bureau of Fire Protection para sa ganun mabigyan na ng clearing at clearance ang mga bata at mga teachers kung pwede na silang pumasok sa mga natitirang klase. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Bombo Police Report. Etong grade 12 student na nagpakain lang sana sa mga manok patay matapos makuryente. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Natagpuang wala ng buhay ang isang lalaki na pinaniniwalaang nakuryente sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nakilalang 19 anyos na biktimang si alias Jap, isang grade 12 student at residente ng nabanggit na lugar. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Jerome De Lara,
Deputy Chief of Police ng Gihulngan City Police Station, sinabi nito na sa kanilang investigasyon ay natagpuan na lang na nakandusay sa lupa ang biktima na hawak ang kawad ng kuryente at bombilya. Pinaniniwalaan pang nagpapakain lang sa mga manok ang biktima galing sa paaralan nang mangyari ang insidente. Sinabi pa ni Dilara na naisugod pa ito sa pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival. Inimok naman ito ang publiko na mag-ingat, suriin ang mga kagamitan at i-report sa kinauukulan kung may mapapansin na problema sa kuryente upang maiwasan ang kalintulan na insidente. Kung matatandaan na noong nakaraang linggo lang din ay 2 menor de edad ang nasawi matapos makuryente sa lungsod ng Bayawan. Ito pong biktima natin, ma'am, biktima na kuryente ay isa pong grade 12 students. Ang investigasyon na kasama natin, nakita naman doon na wala pang talagang nakita yung live wire po na hawak talaga ng biktima. Kaya dinala ng mga kasama niya pamilya, dinala doon sa hospital ng Gihulngan, pero dineklara siya na patay na po ng doktor. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, halos 200 wanted person sa Western Visayas nahuli sa isang linggong manhunt operation. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Sa patuloy na pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa mga wanted sa buong rehiyon, umaabot sa 100 at 71 na individual ang kanilang naaresto sa sinagawang 100 at 70 na operasyon mula Marso 8 hanggang 14 taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na sa bilang ng mga naresto, 33 ang kinilala bilang most wanted persons habang 158 naman ang kabilang sa iba pang mga wanted persons. Pinuri naman ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki ang mga TACOR teams at kanilang mga pinuno sa kanilang pagsisikap at dedikasyon sa pagsasakatuparan ng kampanya laban sa mga wanted individual. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang mga akusado at nakatakdang ipasa sa korte upang harapin ang kanilang mga kaso. Rest assured po na patuloy po yung ating paghahanap sa mga natitira pang wanted persons dito po sa ating region. And katuwang po natin yung ating different stakeholders na nagbibigay po ng information po sa atin kung saan po makita at ma-aresto itong mga natitira pang nagtatagong wanted persons. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News! Sa ating sports balita, ito hong ika-4 at huling paghaharap ng mga mixed martial arts legend na sina Edward Fulayang at si Shinya Ayuki inaabangan na. May update po dyan ang Star FM Baguio. Inaabangan na ang ika-4 at ang huling paghaharap ng dalawang mixed martial arts legend na sina Edward the Landslide Fulayang at Shinya Aoki. Unang nagharap ang dalawang legend MMA fighter noong November 2016 kung saan nanalo si Fulayang sa 3rd round technical knockout. At nakabawi naman si Aoki sa kanilang sumunod na dalawang laban noong taong 2019 at 2021. Desidido si Fulayang na maitabla ang kanilang head-to-head matchup sa kanilang gaganapin na laban sa darating na weekend. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ng former MMA World Champion na si Fulayang, inaanyayahan nito ang mga kababayan na suportahan siya sa kanyang nalalapit na laban kontra sa Japanese fighter na si Aoki. Oh, yes, I'm inviting yung mga supporters natin, yung mga mahilig sa martial arts to watch me fight. It will be my 4th fight against Shinya Aoki in Saitama Super Arena, Japan. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa former MMA World Champion na si Edward the Landslide Fulayang. Magsisilbi naman na inspirasyon ni Fulayang sa kanyang laban ng kanyang teammate sa Lions Nation MMA na si Joshua Pasio matapos nitong talunin si Jared Brooks noong nakaraang buwan. Ang Fulayang Aoki fight ay gaganapin sa darating na linggo, March 23, 2025 sa Saitama Super Arena sa Japan.
Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa ilan pang mga laban ng ating mga kababayang atleta, itong si Paralympian Gerald Mangliwan, nakasungkit din ho ng 4 na medalya sa katatapos lang na 2025 New Delhi World Para Athletics. Yan po'y ginanap sa India. May update ang Star FM Dagupan. Labis ang kasiyahan ngayon ni Paralympian Gerald Mangliwan matapos itong makasungkit ng 4 na medalya sa larangan ng wheelchair racing sa katatapos lamang na 2025 New Delhi World Para Athletics Grand Prix na ginanap sa India. Nasungkit ni Mangliwan ang gold sa 400 at 800 meter, silver sa 1,500 at bronze naman sa 100 category. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Mangliwan, ibinahagi nito ang kanyang naging preparasyon bago ang nasabing kompetisyon. Yes, may training program po kami. Nanggagaling naman po yung mga program sa aking mga coaches. So actually, ang sistema is 5 times a week. So yun, once a day lang siya, So hindi kami nagkaroon ng twice a day. So once a day, 5 times a week. So yun yung naging So I train sa oval, sa track mismo, so twice a week, and then rollers po ako, may yung tawag dito yung stationary rollers, and then after that may weights training din. So ganun lang yung namin ngayon. Ang 2025 New Delhi World Para Athletics Grand Prix ay nilahukan ng 20 mga bansa. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ni Mangliwan ang nalalapit na 2025 World Para Athletics Championship na gaganapin naman sa Setyembre ngayong taon. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News! Sa ating business report, tumaso ang nitalang personal remittances mula ho sa overseas Filipino workers itong buwan ng Enero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mayroong $3.24 billion ang kanilang naitala. Ito ay katumbas ng 185.45 billion pesos. Ang nasabing halaga mga kabombo ay mas mataas ng 2.9% kumpara noong Enero ng taong 2024 na meron lamang $3.15 billion. Subalit, ito ay mas mababa na naitala noong buwan ng Disyembre ng taong nakalipas na mayroon lamang 3.73 billion. Isa sa mga tumaas ang remittance doon ho sa mga land at sea-based workers. Nanguna ho ang US sa pinaka-top source ng mga remittance na sinundan ng Singapore at sumunod din po dito ang Saudi Arabia. Bombo! Kianon at ang Bombo Radio Tacloban para ho sa mga waray. At bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is
is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Welcome sa pagpangalagad sang Bombohanay Zone 2 sa Diwa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Marso 18, tuig 2025. Subong special and working holiday, mangod nga ton sining ginasaulog ang Liberation of Panay, Romblon and Guimaras. Sa mga kabombo naton, check karon naman kung pila kadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 elections. 55 dias na lang kaga 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon ini mula ganimong kurman bombot siya mablanco hover kag karon sa madalaguan kag mga nagapaw ng mga balita. Mga nagalapta or nagapalapta sang fake news pwede makasuhan sang libel suno pa sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Sa dugang pa nga mga balita, duha ka mga estudyante naaktuhan nga may ginaobra sini nga kamalamalahan sa sulod sang patio sa distrito sang La Paz. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas dismayado sa mga individual nga ginhimo parking area ang Esplanade sa Dungon, Banwa. May mga ginpang tanom pa to nga mga butilya sa makulubog sining Ilibnono. Samtang Governor Arthur Defensor Jr. kinsuwestiyon sa Department of Transportation nga mas maayo kung may terminal mall ang Iloilo Airport. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udo. Atensyon sa mga mahilig dira mag like and share nga wala gina-checkar kung ano ang source ang ining mga impormasyon nga ila sining gina-like and share sa ila sining mga social media. Sa pagdata subong sang peke nga mga balita, mga fake news, misinformation, mga misleading sini iya karon nga mga impormasyon. Andam ka mo kay hambal sang RACO 6 or Regional Anti-Cybercrime Unit. Sarang ka mo nga mapasakan sang kaso nga libel. Sa mga balita, Bombohana, please go ahead. Magapangatubang sang libel ang mga nagapangalapta sang o panagahimo sang fake news sa Bombo siya masunod sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Iniman sa mga nagaduging nagiyad nga mga kaso sa fake news and disinformation diri man sa bahin sa siyudad ng Iloilo sa kabilugan nga pungsod Pilipinas. So recently gid lamang ang iban man diri nga kaangay sang mga daw mas nagdugang kuno ini kapin pa sa pagkaaresto sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag pinakaulihi diri nga ang statement sang Supreme Court nga nagasiling man diri nga nag-issue ang High Court sang temporary restraining order apang wala ini Bombo Chama. Ini man isa lamang sa mga fake news na nagalapta man diri sa social media, buot dira sa mga Facebook, kag Instagram. Kag kung makita naton may mga nagkakalain-lain man nga mga sahi sang fake news sa disinformation kaangay sa ibang diri nga may mga blog nga nag-post ng mga kuno abi nga mga publish na gyud nga mga ining mga sulat nga mga o kung isa ka article nga nagasiling sang among sining nga balita, but kung imo i-fact check wala ini sang kamatuoran ang Bombo Chama. May ari man diri nga sa nakita naton nga mga videos balakon mga slice videos tong ang slice videos ang ining mga video abi laging combine lang. For example,
alain ini ang unang bahin sa video kag dugay-dugay, alain naman do kumbaga ginsampaw lang kag topic lang ang ining duha ka video para maging isa ka video nga natawag na slice video bombot siya. May ari man diri nga AI generated ang ining mga videos. Like for example nga ara gani mismo si Police General Torre nga ti ang iya sinibili nga mga videos o pictures abi nga static lang but ginapahulag balabang mo siyam, so AI generated ang tawag man diri sa mga amo sini nga mga videos nga nagalataman kag matawag naton nga disinformation kag mga fake news man bombot siyam. So lakip sa mga legal action nga pwede matake man diri sa maya Pilipinas. Ang una diri ang libel, ang ilalom sa Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act sa ilalom sa RA number 10175. Kung ini man ang sabahin sa cyber libel if ang fake news sa palaksa di online inaagi diri sa mga social media sa sambit naton Facebook and Instagram, website kag ma-consider ini nga cyber libel. Ini man ang cyber libel ang format sang defamation kung sa diin ginahimuan sang sala o kung false statements o kung wala sang kamatuoran about the person abi o kung ano man nga mga bagay inaabong botsama. So ini man ang ining persona abi nga ginagamit ang iya diri nga pangalan o kung ang bagay pwede maka-file sang case sang libel against sang individual nga nagpalaktak sang ining fake news o malicious information online. Kag diri man ang ila diri nga pagkapreso nakadepende man sa severe sang offense ni bombot siyam. So ikaduha man diri ang pwede man diri ang legal action take din sa Pilipinas ang ining Republic Act number 10951 ang revised penal code sang libel and slander nga kung sa diin man ang fake news abi naga-involve sang defamation nga written man o kung spoken o kung slander nga ini magapailalo man diri bombot siyam. Diri man sa bahin sang nakit-an naton diri sa may bahin sang social media subong nga nagauso na gid kay anay AI generated kung ano pa ba mo siya nga ti nagapanawagan gid diri ang ining Regional Anti-Cybercrime Unit 6 nga i-verify gid anay ang ining mga impormasyon nga nabaton kung fake news bala ini o kung hindi. Sa pinaagi man sa pag-verify sini fake or reliable sa pag-check sang source abi kung ang source naghalin sa reputable website nga kaangay abi sa mga reliable news outlet kag ano pa man abong matsyam. Dugang man diri ang magpangita gid sang author information o kung i-check ang author credentials kung ini nabasahan naton o makitaan sa print media bomotsyam. Diri man bahin man diri ang cross-check sa ibang pagyud nga trusted news outlets nga makitaan man naton sa social media nga kung may kapareho bala nga balita o kung mismo ang page sa ina nga amo na ang nagpagwa sa statement kuno abi. So diri man ang bahin man sang pag-verify, pwede man i-check ang date kag context kag i-check gid ang timeliness ni kay may ibang diri nga may mga dugay na nga mga news o kung gina-up ng abi o kung gina-copy paste lang bala. For example, 2021 nga case ibang diri gina-copy paste lang kag i-post liwat may ara man nga ti ang ibang diri mga old footages na nga post lang liwat kag gina-edit lang gamay kag daw nagagwa nga subong or sa pagkama-tutuo di kumbak kay lain-lain man diri ang mga individual nga naghimo og nagapalaputa sa ining fake news with information bombot siya. Ngari bala karabat inaton ang ining pahiyagma ni Police Secretary Colonel Richard Habawel. Yes, yun nga yung talamak ngayon, yung allegedly may mga fake news, very common na ngayon yung fake news, dissemination of false information at yun in fact ang Congress yata parang gumagawa ng batas against sa mga ito about sa fake news. But there are existing laws naman na pwedeng ma-address yung fake news. Mm-hmm. And yes po sir, and the one po na ang mga nagapalapta sa fake news is of course ang source from social media, Facebook and Instagram. Ano sir ang pwede kaso if ever nga ang persona nagapalapta man sang fake news pinaagi man sa pag-edit sang videos abi sir? Yes, possible cases na ma-file is libel as punished by
RA 10175 ang ating anti-cybercrime law. Pwede rin sa revised penal code yung illegal utterances or yung unlawful use of publication, yun mga possible na ako. Okay, sir, may mga ara man, sir, nga daw, like, for example, ang mga videos, gina-edit bala, sir, ano ang pwede makaso sang ina nga persona, nga like, for example, picture niya or video niya ang gingamit, kagingamit sa ibang nga tao, sir? This depende sa context. Possible is libel, ma'am. Libel. Cyber libel. But so far, sir, kamusta ang monitoring naton subong, sir, sa mga subong sa anti-cybercrime unit, ano nang mga nagasaka subong, sir, nga mga kaso, abi, sir? So far, the same ang trending as last year, ang mga atong cyber financial crimes like estafa, ganun, and illegal access sa mga accounts, yun ang. And then, of course, yung ating mga libel, ganun, and mga unjust vexation, nandyan pa rin naman. Okay, sir. Lastly na lang, sir, ang ato na lang siguro nga pahinumduman sa mga netizens nga nagagamit ng social media nga maghalong sa mga fake news, sir, and paano pag-identify nga if it's fake news, sir? Yes, siguro let us be aware sa mga sources of information and ang mga author. And then basahin mabuti kung ano man yung news, i-analyze din, hindi basta-basta agad maniwala. At sabi ko nga, tignan yung sino nagre-report, anong news agency or whatever, blogger o ano. Tignan yung credibility niya bago maniwala sa isang balita para hindi tayo maging victim ng mga ganitong mga klase fake news. Yes, Bong Bosyam, nabati ang diri ang bahin man sang kahayag sang Assistant Chief sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6, Police Lieutenant Colonel Richard Habawel. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohana Andasa sa imo siniyang balita. Now, ang dapat sining paligban kag dapat sining unahon guro sa aton sining Regional Anti-Cybercrime Unit, no? Kay for example, ako, no? Mahimo ako ya sang dami account ta Bombo Umel, ang butang ko bisa dami account ngalan sang dami account ko ninito tarugtog. Karon, isa ako sa mga nagpakigbahin sang mga fake news. Paano matumod sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 nga ining tawo sa likod sang account nga ninito tarugtog si Chamover? Magluwas na gabi nga ti publicly gin-announce ko na subong. Ti sino pa sa kaan nila sang libel? Sa aton sini nga mga kabumbo? Butang tabi si Omel Impistan. Naghimo sa sang iya sining fake account, no? Butangan niya lang na bisang mga mga letters na sang Arabic or Chinese character dira. Ti paano matumod sang Regional Anti-Cybercrime Unit nga ang tao sa likod sina si Umel Impistan. Kay subong nga tsimpo, tama na iya kaalam sa mga tao nga nagapalaptas ang fake news, hindi na sila magbutang sang ila kaugalingon siniya nga account or maggamit sang ila kaugalingon sini nga account agod nga magpalaptas ang fake news. Kay why ni sila nagalayo sa mga kriminal? Just like sa riding in tandem. Balaan mo nga ma-riding in tandem ka mo, butangan mo sang partikular nga marking sang imo sini nga motor sa paggamit abi sang plate number, di kung tinadakpan ka mo kag pagkatapos nyo himo sang krimen. Amo-amo man sa mga nagapalaptas ang fake news. Diin man nga jis iya nga magamit sila sang ila sini iya nga matuntuod sini nga account man. Saton sini nga mga kabumbo.
Tiyan mo nang dako sini nga palaligban. It's easy to say, no, sa bahin abisang Regional Anti-Cybercrime Unit nga anong himuon ta sa mga nagapalapta sa fake news, no? Nagahimo sa information, no? Nagapalapta sa mga sala sini nga impormasyon. Iti failan ta kaso cybercrime or failan naton sa kaso nga cyber libel or libel. Sunod ko nga pamangkot, sino ma-file sang kaso? Oh? Sino ma-file sang kaso sa aton sini nga mga kabumbo aber? Ti dira na iabanwa makabig naton nga isa sa mga ginalantaw man sining mga luko-luko, sining mga nagapalapta sang piki, sining iya nga mga balita nga magpadayon sila sa pagpalapnag sang sala sining nga impormasyon, piki or fake news. Kay wala man niya sa may malaga sa ila mo. All they have to do is use a dummy account, absuelto na sila. Hindi bla? Ti, mag-amo sini ang plastada, banwa. Bisa nang aton sini karon iya nga mga otoridad, makabig nga helpless. Helpless daw ay isang may nimo. Do kasubo nga ini silang ginbaklid. Hindi lang kay baklid sa duwa kakamot, pati ang ila sining nga tiil nakabaklid man kay waay sila sa may nimo. Nang inepektibo bala ang SIM card registration law? Wala nang inepektibo. Nangin huol lamang ini banwa. Kay nga man, tigin, padalian man lang to nga maduso, mapasar, manginlayi, pakumplayon, i-require ang mga user sang SIM card. Kay para kuno mamonitor kung sinong nagapang-scam. And then later on, madiskubrihan ta, sandig sa pagpanghusisa. Ano to nang husisa? Do National Bureau Investigation? National Bureau of Investigation? Ginpicturan nila ang laragway sang amo, kagingalan-ngalanan, iho di carbon, nakaparistro yang amo. Amo man ang mga karton karakter. Nakaparehistro sila kag sarang sila nga makagamit sang SIM card. Nangin mapinuslanon bala? Samtang iya adtong mga nagagamit, hindi maka-afford sang mga cellphone di kamera, ang mga keypad ang cellphone, nagakadto pa sa banwa kunara sa mga kumahan. Nagakadto pa sa sibilisasyon kung ara dito sa isla para lamang nga maparehistro ang ila sini nga SIM card. Pero ang amo nga ginpicturan lang nakaparehistro. Hindi mo lang bumel. Nangin mapinuslanon bala? May natumod bala? May natumod bala banwa? May nabulig balang SIM card registration law? Sa aton sini magkabumbo? Tapos karon mambal ikaw nga, yes, we can file a case against those who are spreading fake news, misinformation, cyber libel or libel. Ang pamangkot, paano kag sino? Ang kasuhan? Sino ang mapasaka sa kaso? Ginahulat pa kuno kay may layi sa Congress, so on and so forth. Why ko na yung ginabombardiyo ang RACO, sa aton sini nga mga kauturan, ang sistema ya mong pigado sa aton sini nga mga tagpalamati. Hindi pa enough ang SIM card registration law, to track down sa sining mga tawo nga nagagamit sa mga piki sining account sa social media.
Hindi ta na mahimo through this SIM card registration law nga ginduso nyo ginto kang naghatag-hatag pa kamo sang ultimatum. Kag isa pa, for so long at time sa aton sini mga kabumbo, ay pa kuya may na dumduman. Siguro ba si isang wala pa ko sa bumbo Pero daw, ang Regional Anti-Cybercrime Unit, do I'm sorry to say, do ay man sang inimuan gani ni? Sa mga tsimpo kag sa mga krimen nga kinahanglano ng ila sining expertise din sila, ara man lang da. Sa madumduman ta pa sa natabo sa istansya masaker, ginapangita naton to ang mga cellphone conversation, kung sino mga gintawgan nga numero, kung sino nga mo sinati, hambal sang rako, kinahanglan pa sang court order. Ay, bligyan lang ka mo yung swatter, abe. Puslan pa, total, mainit man subong tsimpo. Sa aton, sinikaroon niya nga mga kauturan. Tikon, magamo sining sistema banwa, siguro, kita iya nga mga ordinaryo nga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Nagakadapat sini naton tungda na aton sini nga individual responsibility. Individual responsibility nga kita mismo nagakadapat nga hindi kita mabiktima sang misinformation, sang fake news, sa mga nagapalaptas ang sala nga impormasyon, pinaagi sa pagka-responsable naton. Kung may makita kamo nga mga balita, information nga naga-appear sa inyo sining mga social media na platform, sa inyo sining mga account, ang pinakauna sini ninyo banwa nga himuon, basahon anay tanan. Basahon nyo anay tanan. Ikadua, lantawon kung ano ang source sina nga information. Then counter-check. Sa pag-counter-check yun na sa mga reputable websites, katulad na isang Bombo Radio Philippines, sa Bombo Radio Iloilo, check nyo dira kung naga-exister man ang amo sina iya nga impormasyon. Then, i-check nyo pagin sa iban. Kaya tiway taman niya ginamonopoliya diring impormasyon ang aton lamang sila diri iya nga makahatag kita sang eksakto nga impormasyon, hindi kay pagpatalang. That is why Bombo Radio Philippines is the most trusted radio network in the country. Inyo lang na number one nyo Tuway, kami na hilak sa mga number one nyo. Importante nga, ang Bombo Radio Philippines, most trusted radio network in the country. Amula na iya. Hindi na kami magdebate kung sino. Inyo lang na number one nyo. Sa aton sila nga mga kabumbo. So mula na, pilagid lamang sa mga friendly advice naton. Kita mismo makapugong sa pagpalapta sang fake news kung mangin mahinusisaon kita. Kag hindi kita ya magpatuga-tuga, kag hindi kita magpadaso-daso nga kumo sa imo sini iya nga paghangop, sa imo sini iya nga balatyagon, pabor sa ginasuportaran mo nga tawo, ati why ka na lang yan sa patugsiling dira nga mag-like and share or whatsoever sa aton sini karon nga mga kauturan. Mas labi kag labaw pa nga ikonsiderar mo nga hindi ikaw mangin kabahin sa nagapalapta sang sala nga impormasyon. Isa ina sa pinaka maayo nga pamaagi agod nga ma-counter naton kag mabatuan naton ining paglapta sang fake news. 23 minutos na nakaligad sa takna sininga
launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Duha ka mga estudyante na dakpan sa akto. Oh? Nga nagadumugay. Imam baka na dumugay sila bumbot sa man ito nang ginaway sila. Dumugay, bayi kag bayi guro na, no? Dumugay pero do hindi man gid siling gusto i-harm or sakito ng isa. Kag dumugay, pero lalaki kunong sa babaw. Ang babae ara sa dalom. Ay, nano sistema ni man. Amo ni gurong epekto sang kainiton sang tsimpo, no? Pati ang lawas ang tawo, gainit man. Oh. Kag dito pa sila sa patyo. Di ba sa patyo, mga patay na dangagin lubong? Yanong tuyo to sang isa to. Malubong? Kag gusto man sang isa, lubngan? Oh, ano na ning natabo sa duha ka estudyante niyo? Sus Maria kagusip po. Oh. Balikan tani bala sa aton sini pa rin nga pagpangalagad. Dira lang kamo, standby sa aton sini nga mga kulturan. Pagbalik sa bumuan ay sauto, istoryahan ta ining balita matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud. Murad Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isod to sa gyapon ko punimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. I-check tang balita ni Bombo Paulina Piliura. Duha ka mga estudyante na dakpan sa sulod sang patio nga naga sampawanay. Bombo Pao, anong istorya sa likod sini? Sa report, please go ahead. Na aktuhan diri ang duwa ka estudyante sa sulod man sang La Paz Catholic Cemetery nga may ginaobra nga kamalamalahan. Sa aton diri pakikangutan ang caretaker o sepulturero man sang nasambit man nga patio nga si Jigar Poblacion. Iya diri pahayag nga Biyernes ato Bombo Cham nga adlaw kaya may ginaobra sila nga pansyon man sa nalikod nga bahin sang nasambit no nga patio o kun ining La Paz Catholic Cemetery kag didto man
nagalibot ini siya sa may tubang or nagkadto ini siya sa tubang samtang ang iyang bata didto may ginoobra man sa likod. Nakita niya di may nagsulod nga isa ka estudyante. Gimpabayaan niya man lang abi Bumbutsyam kay basi may kadtuan kun ginapanilaga niya naman nga daan. Didto man kagano na siya ran nga nadugayan kuno ining bata nga babaye man didto sa likod. Rason man nga nagkadto to siya naglibot siya. Tan-awon man to tani ang ginakayon nila didto kung ginaobra man nga pansyon. Apang kay may part dara sa may patsyo sa La Paz Catholic Cemetery nga do medyo damo balas ng Balagon Bumbutsyam di maagi na siya tani sa may tunga nga bahin apang dumidabatean siya nga may nagahambal nga duwa man ka individual do nagadugsing kuno Bumbutsyam didto man kay nakita niya ang duwa. Anong klase pang hambal to Bumbo Pauline? Do mga kagmay nga mga tingog pala Bumbutsyam do kadugsing do may nagahari do may kahambalanay amo na ang state na rin. Hindi na drama kalam da. Oo, magdagdag umamo na. Basi mga amo na Bumbutsyam. So dito man idugsing mo nga madugsing ka di ba? Ano magdugsing itik, no? Mga mamo na. Ay, ang kalalaman ko na sa kilid. Mamo na pao. Sunod din sa kay Mr. Jigger Poblacion nga dito yaman nakita nga doon nakaalsa na ni bala at okay malanita ni ang mga hindi siya okay kiti dira sa may Patsyo Public Cemetery lumaglawas dira kiti estudyante pa bala ang involved mga pamatanon pa kay nakita niya dito nga doon nakaalsa na ni bala ang bayo sang babayi man kag may tabon ang tsura sang bata nga babayi man dito Bumbutsyam. So naalsa ang pag-ibabaw nga bayo sang babaye nga estudyante. Yes Bumbutsyam. Hasta diin ang na-state niyo dito nakaalsa ko no Bumbutsyam hambal ni Mr. Jigger Poblacion. Nagaalsang iya sini nga bayo nga gintabon sa iya tsura or lain pagid ang tabon sa iya sini nga tsura? Lain pagid ang tabon niya sa tsura kag ang bayo niya pagid mismo. Dogin alsa lang abi. Ginalsa Bumbutsyam tapos gintudlo man kagina sa aton didto sa sepulturero ni Mr. Poblacion yang dugin pestuhan bala nila. Ano di siya do may pansyon ilupad na gid ni siya sa mga tangkas bala nga mga pansyon dito sa La Paz Public Cemetery dito naglakat ini siya naglibot na ini siya dugay may nag-approach kuno sa ilang buang sa duwa ka estudyante nga ni duwa ka pamatanon dito kag napuhag man ini sila kag nagdali-dali man abi panghimos dito man kag lakat iniya dali-dali ang babayi ang isa ka lalaki nga upod na hawidan ini siya Bumbutsyam sang ni Mr. Poblacion ginistorya niya nga kung ano kuno tong ginobra nila amo na so maghambal sang ati hindi na mag-deny kay ti na aktuhan gid kamo balati nagaduko-duko laman ni kuno ining lalaki kagagilayon naman abi naglakat Bumbutsyam dito man nakita niya kung statement diri sa aton ni Mr. Jigger Poblacion nga ang uniform nga ginasuksok sining duwa man ka mamatan-on iting iya ka La Paz National High School Bumbutsyam. Sunod diri kay Mr. Poblacion nga usually may mga kabataan gimanda abing ka mga naglakadto ang iya ka La Paz National High School laban diri mga grupo-grupo nagapanyaga bala Bumbutsyam nagapahunay-hunay kay ti iban kuno. Sus Maria kagusip manyaga kay mo ka mapahunay-hunay sa sulod sang patyo? Oo, may mga grupo-grupo bala kuno Bumbutsyam grupo sang bayi araya okay lang na kay ti ginahambalan man silang after nila ko panyaga kay makita man dira mismo ni sa sepulturero dara mismo sa may lapit lang sa may entrance gakaon man gid ang panyaga nila sini mga pero kasubo nga way na sila nagakadto sa mga malipod sining bahin sang patyo abi do dira lang sila sa kitaon. Okay, pero balikan tanay dali lang gid na Bumbo Pao mga ano oras ni kuno natabo? Biyernes 11:30 AM so alas 11:30? Sus Maria kagusip wala man sang patawad gatagi ti niya init Pao? Hindi to init kay kung ang tupong busang adlaw matabunan sa pansyon hindi bisan pa ang paang gidya Pao? So mga 11:30 AM do ginabuluban do buhi na gid man sang mga kag kun ali do kasubo nga ali type ang ila sining ginpwestuhan ti tag-as nga pansyon tapos sa piyak di taga way gidya hangin mo. Sa amo pa lang nga sitwasyon, hindi na yung kamalamalahan ang ginhimo sininila nga duwa. Balan mo kung anong ginhimo sininila nga duwa? Kabasa-basaan
Laban-laban, basa sila sa balhas, kay mainit ang tsimpo. So, based man dere, ate amo to na mention naton may nagapanyagagin man nga mga kabataan, pero dara lang yun sa may entrada, lapit lang yun sa entrance ng Lapas Catholic Cemetery. Apang, ang ining duwa bumbotsyam, nakaagi naman ini sila kita sang sepulturero man last time, kung sa diin dungan gid ni sila yasulod. Ginimo gali nila yang nga dating place ni ang ang Lapas sa public cemetery. Do perde ang Garden of Labaw. So didto man nga ang ginpustuhan pala nila dira bumbotsyam ang ara da subong nakuhaan naton sa video, dara man sila last time. Di may mga bilin to nga mga mga ebidensya, may natabo nga kung ano gid man? Wala. Wala man. Makita lang natin dito mga kandila, mga amo lang dara. Patso mo given nga patso. So amo na ang mga nagaputi-puti ni natunaw ni nga kandila. Okay. So last time nakita ini siya nila sang sepulturero. So kung makahambal nga kung makita nila niya liwat ni Mr. Jigger Poblacion ang duwa ka individual, duwa ka pamatanon, makilala niya gid mismo bumbotsyam. Amo na nga natingala ini siya last time sang nagbalik ning babayi nga ako no isa na lang ini siya kaga maano man to sa abi sa sulod. So ginpanilagan niya lang kay nakita niya na sang una best pa lang nga nagkadto dara man sa Lapas Catholic Cemetery. That is why nga ang una to do na sa way pa sila, do wala pa bala may na tabo kay bumbotsyam kay nakita sila binga duwa. So nagpauli ini sila ya amo ni nasundan sang amo ni nga mga amo naman ni nga incident sang duwa man ka pamatanon kag sunod dire sa iya indi lang man ni sila ang mga kabataan nino ang duwa ang nakaagi dara kay sa 26 years niya nga nagabantay man dara sa may patio damo sa mga amo ni nga mga senaryo bing nagkakalatabo hindi lang sa mga menor de edad bumbotsyam kuno sinusunod kanay sa iya mga kirido dara gakadto galing hindi mo man mabalaan kung kirido yagid man to or kirida pero mga legal na ang pangidaron bala bumbotsyam nga nagakadto dara gaobra man sa mga amo nga bagay. Amo ni kung gabi gani ginalakan niya kay sa kalapad man sang patio do hindi man ma-monitor balang nga balibot gitanan sang duwa man abi kasi sepulturero dira bumbotsyam kaga amo ni may mga times nga hindi lang man amo to legal ang pangidaron may ara gid mga minors especially kung mga dinagyang kuno nga season bumbotsyam may ara sang mga kabataan nga nga nagakadto palikod-likod bala nga nagakadto man dira bumbotsyam pag ginoobra mga amo ni nga bagay. So diri man nagambal man diri gani ang mga tan-aw naton kiti so far wala pa to may nagkadto man nga barangay official apang napalabot naman ini bumbotsyam amo ni ang kay wala pa man to may baluan gid ang identity dito sa mga kabataan but as far as we know man sunod diri kay Mr. Jigger Poblacion nga ma-identify niya kung makita niya ang duwaliwat ka mga pamatanon. Pabati ba naton ato nang interview kay Jigger Poblacion ang sepulturero sa Lapas Catholic Cemetery. Sang Biyernes ang ugto mga alas 11. Minagsulod nga bahay nga estudyante. Abi ko na way si upod. Bili kay ang laki ate hindi na una nang gali. Siguro ko obra kami pansyon to. Ang bata ko. Siguro tapos na obra niya, tapos na ba? Mapuli kami. Mga oras dito? Mga alas 11 sa doon naman. Ikaw tipuin lang mo kay mga puli mo dugay. Yung bahay siguro to nagwa na way. Niya way pa. Kung ina pa to, way pa kagwa. Pagsulod ko din. Nagkataw itong obra naman kung tapos na ba. Tapos na mga puli ko. Hindi mo nagawad, nag-iskara na yun. Hindi kita ko sa gaya, dua. Ginubugay sila ng dua. Ito sa igad to. Ginubugay sila. Ginaabla niyang bayo, isang bayo mo no. Yung bayo, balsa na bayo lang. Basta rin yung bayo, buwa lang. Tapos may buang man. Magpuwag sila, nalagyo sila. Nagsaylo sila. Kung kita ko nangadaan sila eh. Yung gato alam mo nga, kung ari ka mo diyaw. Nagpaway-way kami din. Kung ginapa ka mo din ko din ginabandahan pa ka mo. May makumugaw lang yung tapos gano'n mo din kung salay mo niya, waya. May ipos ang bahay, ang laki. Ang bahay nagwa, nagtamat ko din. Tapos, paglakad sa bahay, ginawilang ko laki. Istorya ko, ang munin mo to. Na, may kami mo yung mga marinan niya. Kung may picture mo sa akong din, mo to, waya ni ipos ang laki, waya sa nagsabat-sabat na. Mo to, kung anong grade nyo, waya sa di sa mga grade. Pero balaan mo kung ano nga uniform sa Oo, balaan ko uniform. Iyak Lapas.
lapas na sila life school. So, that time, so pagkakita mo sa inline, ikaw yung mismo una nakakita ng sarili. Wala pa sila yung napuha ng luwa. Why pa? Sa buang lang, lapit ng buang mo na napuha. Nag-bayan mo na sa tali. Mga ano sila ba yung padungkay. So, bali pagsulod ng bayi, nagiging ang laki, ano padungkay na sila nag-dinner, nito. Dugay, mga sobra itong aturas na? Dugay. Banta mo sir yung mga pinapang idaraw nila? Yung laki, mga 14 siguro, mga babae, mga D-size, Disney TV. Magulang bayi. Magulang bayi siya. So, sa ano lang, itsura lang. Oo. Ang mga amon sir ng mga sinarin, dali sa pag-reflect sa material, ano yung usually, ang ganun kakatapo. Dali yung mga katakupan ng kabataan. Sir, or even, hindi mga kabataan. Iba, hindi mga kabataan. May ara yun yung magdubyag yung mga edad naman. Iba yung mga mikroperida, ganito lang. Hindi ginagala din. Mga kapilan, mismo ito. Akadamon, hindi mo lang mga hindi mo lang isip. Pero ini-involve ang mga minor de edad. Wala mo naman nga, hindi pagwa ko lang kanina. Kung isa kung magsulod sila, magdugay sila gin, pagwa ko mo to, hindi mo din. Kaya isa pa, pungko sila sila eh. Bingin bising di. Pagwa mo to, hindi mo din, hindi mo may sambay di. Kaya makakita mo kapatid di karon, kaya kami kigan. Ano ba na kadugay siya? 26. So sa kadugay mo, di tabo na kigan. Dawa din naman ko. Din sa una pa yung tatay ko masong na di. Mga gabi, sir, niya man. Sa una siyang padilagyan. Tama lang last city, last size lang. Pinasara ko na kung gabi mo. Pero wala sa mga kabataan ko pamilyar. Kung bayan, magkita ko itong bayan, magkagano ko siya. Kilala mo. Kilala ko to. Pero hindi, masaling sir na ito rin dito sa Muluyo. Ang lupasan mo. No, hindi ko. Mga pangayaw. Pero hindi mo naman kung nakadali, hindi mo naman mo. Kilala sila mo. Pay, ang alas mo, kaya nga ito yung buhi na gidman. Buhi na gidman na yun, kaya ugtadlaw mo. Patay nga oras mo. Magambal mo sir, sa time na ito, dumatsyag mo ito, may umbaralis lang kamalang malakas. Wala pa man. May ara na guro galing kayo sa naguro sa Romanta lang to. Time na abis mo sila, wala ba mo nakita sila dawan. Nakita ko na sa sunani nga gagi sila sa hindi gadi. Sila man. Pagwa ko sila, gwa mo to hindi mo din. Sila man na dawan. Oo, hindi pagwa ko sila. Pagwa ko. Pagwa sila, duwan sila pagsulod na. Bali, ikaduwa na nila. Ikaduwa na nila. Sa mga bagay sa ulin ko daw siya may nakita ko sa ligad niya pagwa ko ni. Bayang ko lang na yun. Pag dita, magdudag-duda ka na. Duda lang ko eh. Bayang ko lang na yun. Pag dudugay magbuaw. Huwag sa upod. Nanosunod doon ka panyaga. Wala mo sila, actually dito ka panyaga mo. May ibang di mga panyaga. Ka panyaga, di ko na uyak. Sudan na ko na. Mga estudyante. Pero arayin makita mo, wala mo yung ginagawa. Huwag kayo kakaon sila mo. Makapos na kakaon, gwa mo. Yan po, wayang kami ito. Pusta gwa mo doon eh, puro man sila bahay mo. Okay lang yung bahay ko nga may laki upod, hindi ko pagwa ko sila. Kasi magaling kanan, ang inyong bataan, i-mandabayan nyo man, di nga. Bukos na kung magbibigay sa ang kabataan, ang batnamlang ng kabataan nyo. Na mayaw man yung lakad di mo sila magantos na. Inyong mayapon, problema na, huol mo yapon. Magbusong ro na, ang bata pa. Bumotsyam si Jigger Poblacion, si Poltorero sa La Paz Catholic Cemetery. Ti tsakto to si Sir Jigger, magbusong nga nga wala sa tsimpo, ti huol gida sa pag-iskwila kag sa pagpangabuhi Manila, ti amakon mo, temprano kapay mo yan busong, hindi mo ma-enjoy ang imo sa nga pagkadalagaw kung pagkasultiro, abi bombo Pauline, na mas mayo siguro nga ti obrahan na lang isang pagsulundan or sang ordinansa nga saraduhan ang mga public cemetery ni kag buksan lang kung may tawo yang or may himata dira nga baduaw or masindi kandila bubupaw kay ti magamusin nga hindi lang kay kaisa kaduwa kun ti madamo na nga bisis nga natabo nga amusin ti do hindi naman insakto nga amusin kay public place din mo tapos himuan nila sang iskandalo dira karon hindi naman iya nagakabagay kag nagakaintsakto sa sulod sang patio. Although nga mga patay naman ang ara dira kag hindi naman na makahambal pero amo na blang hambal nila nga ang iban na nagaparahuway na ya ginasturbo nila kay may nagahiniri kay nakalaman sa amusin anong term ni Mr. Jigger na poblasyon nagarumansanay? Inuwing balabang batsyam nga dugang pa ginapa-eskwela sila bisan ginikana nila balaan sang ilang parents or guardians dabig nga gakadto sa eskwelahan magtuon ti amo niya galing ginaobra sang mga kabataan nga ni bombotyam sa mga minors. Dali lang. Ini bombopaw amo ning do isa ka lintang
Dira na sila ga hulid or ga dumugay nga duwa o kung sa dalom. Hindi, ang dumay semento na balabang butsyam nga do square, di ba may naga-sampaw-sampaw na nga mga pansyon. Tapos sa dalom yun na, dumay isa na sa nga do square nga semento nga do nagaangat lang balagamay na dara na da sila kuno pambutsyam. Dira? Sakit man sa likod bumbuhom. Sige nagapungko lang man sila pambutsyam. Unang kilala ko gani, hindi iya sa banig kay masakit ko no likod ya. Kung sa banig kagigda, sakit man likod mo. Dapat may foam gin man no bumumen, no bisan nipis-nipis lang gamay. Hindi bala pao. Gapungko lang man sila ko no. Apungko. Ti paano man do hindi ko ma-picture out or makita anong sistema kung nagapungko. Or base isang time lang to nga nakita sila sang sepulturero among pagpungko nila. Basta mo na ko ng situation, duwa mo nagawa, dara sila duwa ng kaplastar sa may square nga na. Then, amo na dara sila nag-obraman kung ano man ang hilagi na obra that time. Nga alsa na ko noong bayo. Di pag-alsa sang bayo to, sus Maria, kadamo ganyan na balaan ng mga pamatanon. Kung kisa, ano man mo, malain nga impluwensya man niya kung ano makita nila sa mga sa internet Bombo Pauline. Nga ti dapat mga amo sina nga buluhaton hindi ginaya pwede. Kaga depende mo sa pag-comprehend sa mga kabataan na mo na gani ginapa eskwela ini sila kasi ito ginabulubanta do 14 to 16 years old ini sila kaga amo na ang amakon mo tama pa kabata nga makapaminsar sa mga kasubong sila. Yung supposed to be ang mga amuni nga mga ages do amo ginabula ko no ang kung balikan mo yung mga high school do amo ni yung mga sunog-sunlog mga puppy love susubong yung mga tiyempo do lain na gid abi bumbocham so depende man sa paggamit kung may influence gid man kay factor abi sa social media sa paggamit man sang mga naglain-lain nga social media platform siguro depende sa pag-process pag-comprehend sa mga kabataan kung paano man sila maging critical miyara man nga ginagamit sa kamayuhan miyara man ma-influensyahan bala negatively. Sang mga muamo na pang idaron mo ya Bombo Pao masami din ka bisang imo sining oras kung mga bayo biklase o kung free time mo sa library. Muamo kita nga duwa. Library aga akon pag-abot ko na sa aga na ya kundo tawhay pagid ko kadoy hindi mamasako library gid ko na kadto. Tapos dito nagabasa ako ng mga encyclopedia, dictionary, ginatunan ko na yan kung ano mga mga theory kag amo na. Amo na gali mayo bumbocham kay mayo ikaw nga sundot kay mayo nga impluwensya. Inang mga papilab na nga ginamba. Way bag-ulang ko na ya kasalapo kung way mo na ganing imuno way ko na kabalo ano na hao. Mga kita mo ng mga sunog-sunlog, mga dara mo ko na makita sa high school imo nga first love, kanang mga sunog-sunlog bala mga high school crush kuno bala bumbocham which is typically ti amo gyud man ginagabatsa gyud man taya bilang isa ka tawo apang kay kung not to the extent nga amo na di bala ang obrahon. Ako na magluwas sa studies sa sports pagidya nga akon nga ginatutukan so una mo na nga do ay ko time sa mga amo-amo na. So, amo na kay ang mga amo nga mga situation hopefully makalabot man bala bumbocham kay problema naman ni sang City Social Welfare Development Office sang city government man abi bumbocham kag dugang pa sang mga ginikanan man kag sang eskwelahan mismo kung paano ang obrahon naman din nila nga tikang agud malikawan ang mga amo ni mga sitwasyon o kung mga scenario abi bumbocham partikularmente dira mismo sa La Paz Catholic Cemetery hindi lang man estudyante ang mga involved. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kita Bombo Pauline Piliora sa imo sining follow-up report. Di ginapanawagan naton ang mga opisyales kung ining lapas sa public cemetery ni do serious extension ni kunya ako magsala sakop no mas maayo siguro sabahin sa aton siniyang local officials diri sa syudad sa Iloilo. Nga mag-ubra sa mga pagsulundan. Tuhoy iya sa
pagsulod kag pagwa sang mga tawo abi sa mga pampubliko nga sementeryo. May nakita naton to, may mga visiting hours man, but siguro mas maayo kung total may mga tawo man nga nagatrabaho dira, husisaon Manila kung bala ang tinutuyo sa pagpadulong sa sementeryo maduaw sa minatay, masindi sang kandila sa minatay, hindi kay manyaga, matambay, mapahuway-huway. Ang mga ara sa sulod sang patio, sa sulod sang pansyon, mga ginpanglubong, sila inang mga nagpahuway na iya sang dayon. Tino kasubong ginatublag ini sila karon bangod nga may mga iskandalo nga nagakalinabo dira. Kag mas nangin maayo pagintani, Sir Jigger, kung ginhold mo atong duwa, kag gin dala sa barangay hall, kag ginpatawag ila sila nga ginikanan. Para nga hindi na masulit, kag hindi na pagsundon pa sang iban. Ugali kiti, nagalikaw-likaw mangguro si Mr. Jigger sang huol. That is why nga ginhambalan niya na lang nga hindi nakamudiri magbalik. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang ila sini nga ginhimo iya ti hindi gid manami kag kabastusan adto. Hilabi pa sa ila sini nga mga lamharon sini nga pangidaron. Ti isa man ini karon sa panawagan naton sa mga ginikanan. Tapos na-mensionar pa itong isa ka high school man sa distrito, iya sang lapas. At ilang ito estudyante. Tingwaan man naton nga malabot diri ang linya sa ila sini school authorities. Kung anong ila sini nga pagahimuon man nga lihok, natuhoy karon sa sining hindi maayo. Nga ginbuhat sang duwa ka mga estudyante sa sulod sa isa ka pampubliko sini iyang lugar. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi na mo gambal din nga ti. Bisan patay na natuod, hindi nakahambal. Kalag na lang nilang ara dira. Pero ti kung tani respetuhon man sa aton sini nga mga kabumbo. Oras naton 56 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton banwa, tingwaan ta plastar pagid ang balita diri man sa aton sini nga palatuntunan, sa aton sini nga pagpangalagad. Karon sa aton sini nga ulop danay si Mayor Jerry Treñas dismayado sa mga individual nga ginhimo parking area ang Esplanade sa Dungon. May mga ginpang tanom pa to sila nga butilya sa makulubong ilimnon. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Dalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351
0917-729-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time 5 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2 lang alang naginaton sining tiyempo ang iban sini mabalita ang impormasyon tugyanta sa iban sini News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kapon sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Velga bilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Iniya nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo.
Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's a lazy Tuesday para dira sa mga taga Western Visayas naton, nga mga kabombo, and of course dira sa probinsya San Guimaras. Sige, enjoy your rest day, enjoy your kabigo na lang a day off, no? Sige, samtang connected diri sa aton sa kahapon lamang program, enjoy yon taman ang mga istorya in stored for you sa saning hapon, and maybe this is also the perfect time para nga magpungko ikaw kag magsulat man sang imo nga mga luyag nga ipalabot diri mga eksperyensya mo, mga istorya mo sa kabuhi, paligid ha nga ma-share. Email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. This is Tita Regine welcoming everyone diri sa kahapon lamang program sa aton nga Elections Day Countdown. Doble 5, 55 days before Election Day. 18 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, kag ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan. And this is from Danet May Kaimo, Unlimited. Good afternoon, welcome sa KLP. Come crashing on you. Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? They happen just to set you free. You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? And what if they happen just to make you see that you're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can
Music of Danet May Kaimo, Unlimited. Kasi sa ining mainit nga panahon, summertime, mga kabombo, perfect gid. Safe kita sa water. Why sang sugar, why mga additives, so safe gid kita diri, no? Perfect and free. Diba? Sa mga ara dira subong, sa mga panimalay nila, especially ang dira sa may kaumhan, pwede gid makagwa, kag enjoy ang dupoy-dupoy sang hangin, kung madamo pa sa mga kakahuyan dira sa inyo, ba kanami gid magplastar sang inyo nga duyan dira. Samtang nagapamati diri sa kahapon lamang program, and who knows, kung nag-join ikaw diri, basta story mo na ang aton nga basahon this afternoon kag imo na gid nga mabatian. Again, paki-email lang ang inyong mga istorya nga luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. At 23 minutes after 2 o'clock sa kahapon lamang program, ating istorya ni Love sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo kay sa tanan nga tagpalamati sa sining banto nga programa ang KLP. Palihog tawga ako sa ngalan nga Love sang Iloilo. Hindi ko man matuod nga ngalan ang Love, but rest assured that this story is a one true thing. It is my pleasure to write again a story, happen to be just a part of me, just a part of history as may be appropriate. Tita, nag-meet kita once, and as your avid listener, it is with joy that I will be sharing this story sa sininga programa. Umpisahan ko sa nakilala ko si M. Tiyo ini siya sang na-friend ko while working sa isa ka store prior to my permanent job. Gipakilala ini sang friend ko sa akon because to her, pareho kuno kami nga single, kag pareho nga failed sa among nga previous relationships. But literally, I wasn't broken. Kaya wala man gid ako naluyag sa ex ko. Siya bali 9 months pa lang gali nga single since nakipag-break sa iya ang iya nga long-term girlfriend nga tawgon ta lang kay Lynn. Bale, 7 years sila nga magnobya, Tita Regine. Si M, seaman ini siya o galing wala pa gid makasakay until sa 2017. Although 6 years na nga nag-graduate. Hindi boto ang family ni Lynn sa kay M for reasons nga wala ako mahibaluan. Nakabusong na ini si Lynn apang nahulog ang baby. Si Lynn nag-abroad, Tita Regine, kag didto nakipagrelasyon sa isa ka lalaki nga iyaman kasi manwa suno sa kay M. Nagbulagay sila ni M, hindi sa personal, kundi through messenger lang, bangod nga LDR sila. Si M naging rebelde. Nagpinahubog ini siya suno sa iya iloy. Kag nabili niya nga allowance after sang inter-island ang naubos niya gastos sa inom kag sigarilyo. Sa nagkilalahay kami, Tita Regine, pahamtang ang buot ko sa iya, una pa lang namon nga pagkitaay. Antes sina, ginsabat ko na siya through chat, Tita, kay siling niya para surprise ko no magkitaay kami. Haba ko man, okay man lang na. Okay man lang na guro So kung kami na, dira ko lang siya kilalahon gid. So naging kami. Okay gid kami sa umpisa, Tita Regine. Ginhambal ko sa iya nga wala gid kaso sa akon kung ano man ang iya mga nakaligad. Ginbaton ko ang kamatuoran nga madamo siya sang babayi sang una. Antes pa man kay Lynn. Bale, si Lynn ang labing una nga ginseryoso niya kuno, Tita Regine. Sang 3 na kami kabulan, may ginsugid ini siya nga wala man nagpabag-o sang nabatyagahan ko sa iya. Suno sa iya, may isa ka girl nga si alias J nga nag-claim nga nagabusong ini kag siya ang amay.
Ginadmit niya nga may natabo sa ila. Mga 4 months after ka-break up nila ni Lynn. Apang, waay niya ginako nga iya. Kay suno man sa iya, kag sang ginikanan ni M, medyo hindi man maayo kuno ining si J. So ginbaton ko tanan, Tita Regine. Ako, ginpahibalo ko man sa iya ang matuod ko nga sitwasyon kagang ako nga kasaysayan sa kabuhi. Ginbaton man niya ako. I believe it was really real love then, Tita. Nagpatigid ako sa tanan nga mga matamis nga tinaga nga iya nga ginhambal. Kag wala siya kuno galantaw sa estado sang pangabuhi. Importante kuno nga nakita na niya ang babayi nga para sa iya. Touched man ako, Tita Regine. Siguro, despite him being a drunkard, kag bisyo nga panigarilyo, bisan pa wala siya obra, ginbaton ko. Tungod pa lang ako siya. In fact, I stayed sa Ilabalay for months, ala live-in, Tita. Prior sina, nagpamalayi na kami, although informal, kay wala pa sang date, kag plano sang kasal. Nahinalian lang man siguro kati ang brother-in-law ni M ang naghambal sa iya nga mag-istorya ang both families. Sa amon nga bahin, maplano lang kami sang kasal kung pareho na kami nga stable. So ang purpose ng pamalayi is iwas issue sa mga tao sa palibot. Suno nga education ang gintapos ko nga kurso. Naging okay man kami, Tita Reg. Nakalabot 9 months nga ga-date kami kag simba kon Sunday. Ugaling, ako unko nga naugot ako sa iya bisyo nga inom kag sigarilyo. Gamay man lang kuno kung sawayon ko siya. Apang ang matuod, hubog na gid siya, Tita Regine. Hindi siya makabaribad sa barkada kag sa mga relatives nga naghahagad sa iya. Kung may maakigan ini siya, basta makainom, gamaoy siya, Tita, kaya nagapangbuka sang gamit nila. Plus the fact nga ang iya sigarilyo, pinanakanubo ang isa kakaha kada adlaw. Ang iya bisyo ang halinan sang away namon, kag bais, Tita Regine. Apang do hindi ko matake nga makipag-break. Nag-stick gihapon ako. I don't know kung na-in love na ako sa ideas ng relationship o kung in love lang man gid ako sa iya. After 1 year and 1 month nga naging kami, nagabot ang balita na ginapatawag siya sa isa ka company sa Metro Manila para mag-utility personnel antes makasakay sa international nga barko. Okay pa sa umpisa, Tita Reg. Daily amon exchange of conversation through chat and weekly naga-video call man kami. Hasta nga sang urihi, medyo naglasay or naging madalang na ang amon nga komunikasyon. I understand nga busy siya, pero there are times nga ginaawayan namon ang kawalan niya ng time para makipag-communicate. After 6 months nga LDR, Tita Reg, nagabot sa sukdulan ang amon nga inaway through chat. Tubtob nga nagdesisyon siya nga makipag-break na. Siya ang nag-open up sini. Siling niya, bulagay ganing kasal, kita pa. Prime reason, lack of time to communicate. 20 months man ang amon relationship, kag siya ang longest ko nga naging karelasyon. At first, I was so down and depressed because adi ko siya nagid. Umpisa naging kami, I focused much on our relationship. I invested time and love. Ika-third ko na siya nga boyfriend, Tita Reg. Pero siya ang una nga guy nga ginpalangga ko ituod. Kay abi ko, siya nagid ang para sa akon. Good thing nga employed na ako permanently sang time nga ato. Masakit katama sa akon nga bahin, nga ang tanan nag-end up sa wala. I cried for weeks, Tita Regine. Gin-block niya ako sa social media accounts niya kag nag-obra siya sang panibago. Nakita ko through sa hinablos niya nga friend ko, gin-stalk ko kag nakita ko nga naging friend niya ulit si Lynn. Pero si Lynn, married na kag may anak na, Tita. Ginbatsyag ko, Tita Reg, ang amon nga pagbulagay. 4 months after our breakup, nahibalawan ko through friends nga nakasakay na siya sa international nga barko.
After sang 8-month contract, nanaog siya kag nakita ko ang post niya with another girl. After 1 month nga nakapanaog siya, nabalaan ko nga nagpakasal na sila. I don't know kung nakarelasyon niya man ini siya or bag-o lang nakilala or samtang kami pa may relasyon na sila. Basta, it happened, ito kadasig lang sa mga hitabo. So naka-move on na ako, mga 2 months man siguro, na-realize ko na hindi ko man gid siya deserve, Tita Regine. I know may kakulangan man siguro ako, kag siya amo man, but ginapangamuyo ko nga one day, mapatawad ko siya, kag natabo man gid, Tita. Today, I have no ill feelings against him and his family. Naging bulag man ako in investing too much love, but nag-focus ako sa idea nga naghigugma lang man ako, Tita. After that, I found my true worth. I believed we really meet people for 2 reasons, a lesson or a blessing. I will not dwell on the pain, Tita, because I know everything does happen for a reason, and as much as possible, I'll just focus on the positive side always. Before, nahambal ko nga malaondo lang ako para iwas heartaches. Pero as time goes by, na-realized ko nga kada isa sa aton may gintiga na gid si Lord. Pero ang amuna nga butang, way man ginadali, basi waay ko pa na sumalang, ya akon nga soulmate, di ba, Tita Reg? I am praying for the right man for me. Kag if ever nga waay, okay lang man siguro, kay there are plenty of reasons to be happy. Being in a relationship kuno doesn't always mean happiness. And being alone doesn't always mean being lonely. It's a matter of how we accept things as they are and how we view life as it is. So thank you so much, Tita Regine, for reading my letter. Share ko lang ini in the hope nga makuhaan man sang leksyon sang iban, especially sa mga pareho ko nga babae. Welcome gid ang imo nga mga advices. I will be very happy to hear great things from you. Thank you for bringing so many beautiful stories day by day. More power sa imo, Tita, kag sa kahapon lamang program. Yours truly, Love, sang Iloilo. Love, yes, I agree with you, no? People come and go sa aton nga kabuhi, and there are really reasons nga, nga nag-agi sila, nga gin-allow ni Lord, nga manginkabahin sila sa aton nga kabuhi. There are those nga naglabay lang, wala man anything significant nga ginbilin sa aton, but there are those, no, nga nangin blessing gid para sa aton. Although there are also those people who left lessons para sa aton, sometimes pain, sometimes heartache, but initanan, no, dapat gina-welcome naton because we know only in difficulties, only in pain do we grow as a person. These are actually mga opportunities for growth. Ang ining mga difficulties, ang ining mga heartaches, and pamaagi man, no, so that we can know ourselves better. Ang importante, no, nga mas makilala pagid naton ang aton nga kaugalingon, how far we could go, how strong are we gali, no, nga in times ng sina nga mga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi, how strong are we sa pagpangatubang sinitanan, and how ready are we to let go para sa aton kaayuhan and para man, no, sa kaayuhan sa iban nga mga tawo. There's even one person who said nga dapat kuno hindi ginaton pagsakitan sang buot. If there are people who live nagabiya sa aton kabuhi, nagabiya sa aton because they have to also find their ways, they have to also find their destiny without us sa ila naman nga journey. And kita naman we have to let go so that we can welcome
other people to come in sa aton nga life and be a part sa aton nga kabuhi and make a beautiful story out of this person. So dapat should be no pain. Dapat we should learn to let go, and we should just be very positive sa pag-welcome. What's next? Ano pagid ang mga plano ni Lord para sa aton? We just have to stay positive, and we just have to believe nga everything, no matter ano ka bad ang starting sang tanan, good man na gihapon ang ending, because amo na mag-ubra si Lord sang aton nga kapalaran, sang aton nga destiny, because He loves us so much. And by always staying positive and of course learning from all these experiences, kita nagagrow, kita nagabakod, kag kita mas nakilala ta ang aton nga kaugalingon. So there's no point of hating these people nga at one point in our life nagsakit sang aton nga buot or nagbiya sa aton, because they have to also move on so that they can have their own life nga amo man na iya ang ginhatag ang way para nga magpangabuhi sila, and us, we just have to be siguro while waiting, we have to be remaining faithful sa aton Ginoo nga ang paraya sa aton is something that is also going to be very beautiful. So let go and forgive. Kay giving forgiveness is giving freedom to yourself. Not so much sa tao nga imo nga ginpatawad, but to yourself nga gin-free mo ang imo nga kaugalingon from any burden nga ang angot mo sa tawo nga ina nga nagsakit sang imo nga buot at one time in your life. So be free. Choose to forgive. Thank you so much. And yes, you are right. May ara gid nga nagahulat sa aton nga manami man niya nga dalan, manami man niya nga story, because it is the Lord nga naga-create sang aton nga kabuhi. So let's just wait kung ano man ina ang mga roads nga ipang open niya, ang mga windows nga ipang open niya para sa aton, because we know that He loves us very much and He wants us to be happy with or without a partner sa aton nga kabuhi. Salamat gid sa imo, love, for sharing this experience of yours. It is now 40 minutes after 2 o'clock. Magapanambalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ipabili ng katidlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod.
Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kun pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa Good Experience Hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience sa ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadumilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods.
sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibaloon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala? 50 ang ato nga oras. Here's another story from senior citizen of 3rd District nga doon napisan na, no? Nga mag-sudlat na naman sa pila ka mga istorya para dali sa KOP. My ever dearest, Tita Regine. A pleasant afternoon to all the listeners of this wonderful program. This is Senior Citizen of 3rd District. Ini ako niga-share, bag-o ng gid-ini natabo. Last February 8 lang, Tita Regine. Nag-celebrate kami sa among tuigan nga fiesta in honor of our patron saint, Nuestra Señora de Salvacion. We are so blessed gid this year. Kaya nag-sponsor sang amon handa, amon mga hinablos, nga yara na subong sa Guam. Siguro, amon na ini ang bunga sang akong nga pagtinguha, nga mabuligan sila during the time nga nag-eskwela pa sila sa college. Grabe gid ang pag-antos ko sa nag-eskwela pa sila, kaya wala man sang obra ang ilan nanay nga akon utod. Ang tatay nila, driver lang. Kagkunpilaman lang ang makita niya sa isa kadlaw nga pagbiyahe. Every year, ako gid sina ang nagapalibog kung ano amon handa sa fiesta. Pero subong, wala na ako magproblema, kaya ginchat ako sa mother nila nga hindi na magpalibog, kaya mapakater na lang kami. Wow! Kanami gid Tita Reg, ang ako nga feelings. Tapos nagambal pagid siya nga, ma-order sila lechon nga baboy para sa fiesta. Grabe gid ang grasya sang Ginoo sa amon panimalay, Tita Reg. Si Ate Gali, Tita mother ini nila, kag dugay gid ini ang petition nila para nga makaapas sila ni tatay nila sa ila sa Guam.
Believe gid ako sa power of prayer. Wala mo Tita Reg, 1 year before ako mag-retire, dira na ako nagstay sa balay ng Dayate, sa 1st District, sa amon gid lugar. My reason is, masakit na akong tuhod, kag hindi ako makaagwanta magtindog lawig, para magbantay sa salakyan, para makapauli sa 3rd District. Amoy na nga maka-testimony gid ako kung ano ginahimo ni ate early morning at 4:30. Nagabangon ina siya tita sa paghimo sang pagkaon namon. Masunad niya ang tinigang, makadto na ina sa altar, sindihan ang kandila kag mag-devotion sa mga santos nga yara sa iya altar. Kadamo si Tita Reg sa collection niya ng mga santos. Mayad pa abi kung nagapangadi is silent prayer pero oral pa. Katunog kay hindi na ako sina makatulog kay daw radyo nga full volume. Nag-novena ina siya mag Holy Rosary para kuno nga makalakat gid sila nga duha sang iya nga bana. Oo Tita Reg, super ginina siya kadebutada. Month of May, naglusot ang ilang apetasyon. Naglakat sila sa Manila para sa medical. Pagka-August, may schedule na siya sa iya nga flight. Next month, iya naman nga bana. September man iya flight. After 1 month, green card holder na dayon sila. Balad mo Tita Reg, ang duha ka bata nila didto na natawo sa Saipan. Nag-abroad din na si ate sang una, tapos hindi manami kuno ang employer niya, nag-run away. Kagamuina ang nakasagop sa iya, ang bana niya. Ibalik naton sa fiesta, Tita Reg. Enrollment pa man lang sa akong bugto nga anak. Tapos niya pa-enroll, nagpanghagad sa iya close friends, kag mga classmates man niya. Gabi na sila nag-abot. Ano mang bisita niya? Lunsay na kamotor. Ang isa niya ka-amigo, may dala iya amiga. Abot sa balay, nagkaon sila, tapos nag-inom na sila Tita Reg. About 3 gid ka whiskey nga light, kag 2 ka family size ng soft drinks. Tambal ko, basi mahubog ka mo sina, mapauli pa ka mo. Anhon mo, kay daw wala lang sa ila. Hindi na lang bala ka mo magpauli, kadelikado ka nakainom ka mo, balko. Nagpuli gid sila Tita Reg, 10:45 sila maghalin. Pero antes sila maghalin, ginambalan ko gid sila nga magpray gid kamo kag maghalong. Ginpa-bless ko sila sa akon isa-isa. Ang isa nga taga 3rd District, amog din na ang best friend ni NJ. Bata ko, kag dugay-dugay, or magdugay-dugay, magdakop sang kamot ko, kag mag-bless. So amo na to, Tita Reg, naglakat na ang motor nila, si NJ nagpabilin. Ang best friend ni NJ, naghambal sa ila, ako mauna, ay kabisado ko na ang dalan. Tapos ang pag-abot na nila sa likuan, naghambal siya nga, maliko kita. Ang nagasunod sa iya, na medyo hubog na, way siguro makabate. Nagdiretso siya iya, kundi natumba iya motor, kay mga kahon sa talamnan, iya ginagyan. May angkas pa abi Tita Reg. Dugay-dugay, nagbalik sila sa balay. Naghambal ang best friend ni NJ, mabalik kita, kag didto na lang kita mapahuway. Aba, ginabalan ako sa hinablos ko si Nini Karen, Dad, nagbalik ang mga bisita ni NJ, na-aksidente ko no sa motor. Do hindi ako maglantaw, Tita Reg, nga ginaburuligan nila pahid ang pilas ka bata. Grabe ang kulba ko. Hambal ko, nakalasensya man ka mo kay nanay nyo? Oo man, sabat nila. Nahadlok man sila nga manawag kay basi ko no makibot si nanay sang bata. Amo to, gin-contact ni Nene Karen ang OSART para madala sa sentro. May mga gas-gas sa agtang, tapos ang isa niya kaunto, naglitik gid. May mga pila sa butkon kag tuhod. Doon di kami masaydan, Tita Regine. Hambal ka bata, okay na ako tito, Pero syempre, sa hospital man ako dati nag-oobra, lapit daan sa ilong ang pilas, basi may mga damage sa sulod. So, iya angkas nga bata, may gas-gas man sa butkon, gamay lang. Dugay-dugay, ara na ang salakyan, halin sa banwa. Wala ang o-charge kay may gin-rescue man kuno. Ang nag-abot, salakyan sa bombero. Hambal ni NJ, Dad, ara ng bombero, siling ko paano nga bombero, mayo kung may sunog. Gali, kay hindi available ang salakyan sa banwa. Ay, duga kay nadlaw pa sila kag maglangulango. Duwa ay mga buot,
So nagupod ang sister ko sa Banwa, kag sang mag-okay na ang hospital nga ginatawagan sang Banwa, nagpauli man. Haba ko kay Engine na, leksyon mo na ina, why ka ginagapamati, kung ginaremind ta ikaw. Abi ninyo lang ulang-ulang, kung maaksidente ka mo, i-CT scan gid ang ulo niya kato Tita Reg para ma-sure nga wala ti damage sa sulod. Ti pilang daw ang gustuhon sa parents niya sa CT scan. Mayad lang kay gas-gas lang, pero kung nabari abibay, mabalik nyo pa. Duwaay lang sa kalag nyo, nga amo na atong natabo. Ba ikaw gid ang basulon, kag ginikanan ka bata, kag ginhagad mo. Sa sunod gani, hindi ka muhala ka inom, kay mariit ang panahon subong. Bao Tita Regine, pasalamat gid ako kay tungod sa akon prayers na save gid ang mga bata. Manag-graduate na daan sila sa August. So siguro hasta na lang anay din ni Tita Reg, 1:20 AM na, kabay may napulot man kamo nga leksyon sa gin-share ko nga story. Especially sa mga estudyante nga mahilig magpamiesta, magbarkada, kay tiway kita kahibalo kung ano aton masugata sa dalan. Kung hubog, hindi na magpauli para safe kamo. Pamatigid kamo sa ginasaway sa inyong mga ginikanan. So maraming salamat sa pagbasa mo Tita Reg. Ang akong malawin ni sulat. Kind regards to all the staff sa Bombo Radio. Ilabinigid sa imo, the senior citizen of 3rd District, mabuhay ang KLP. Babisan hindi gani makainom, no? Ang disgrasya hindi mo mapulong, how much more kung medyo may unod na ang ulo, kag ang tiyan nga whiskey. So, dapat doble gid ang panghalong. Yes, you are right. Hindi dapat, no? Kung nakainom na, pamuyong na lang. Dira na lang tulog. Kundiin ka mo naghalin para nga iwas na lang sa mga aksidente. Anyway, thank you so much gid sa imo. Sa pag-share mo naman diri, senior citizen sa 3rd District, diri sa KLP. Mga kabombo, sa liwat, sa inyo man yung mga istorya dira, I will be waiting sa email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or padiman ipadala kag idulong diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City ang inyo nga mga istorya. Our time is up. Magasunod na ang mga dramas naman kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo, tuyang Ermitanya after sang KLP, pagasundan sa Provincial Jail kag sang Dear Diary. So enjoy. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.